Isang araw ay nagising ang ating bayani at nakita niyang may butiki na nakahiga sa kanyang kama. Ipinakilala ng butiki ang sarili niya bilang si Noy at sinabi na may misyon siyang protektahan ang isang prinsesa, mula sa isang masamang mangkukulam na gustong wasakin ang mundo. Humingi si Noy kay Yuyui ng kaunting lakas para matulungan siya sa gawaing ito. Akala niya ay imahinasyon lang niya iyon kaya't kinuha niya ang butiki at itinapon palabas ng bahay at pagkatapos nito, napansin niya na nakita siya ng kanyang kapitbahay habang itinatapon ang butiki. Pagbalik niya sa kanyang kwarto ay nagulat siya nang makita si Noy na bumalik na agad. Nakita ng butiki na litong-lito si Yuyui kaya sinabi niyang subukan nitong intindihin ang tunay na nangyayari. Hinawakan niya ang buntot ng butiki at binalaan ito na iyon ay kanyang personal na espasyo at dahil hindi niya ito inanyayahan ay mas mabuting umalis na lang ito. Pero patuloy pa rin si Noy sa paghahanap ng atensyon kaya't muling itinapon ni Yuyui ang butiki. Kalaunan ay pumasok siya sa paaralan at iniisip na baka imahinasyon lamang ang lahat kaso lang biglang lumitaw si Noy sa kanyang balikat, na siyang nagpabagsak sa kanya mula sa bisikleta sa sobrang gulat. Ipinaliwanag ni Noy na ngayon ay magkaugnay na sila at hindi na maaaring lumayo sa isa't isa at sa klase. Napansin ng guro na may sugat si Yuyui at tinanong kung ano ang nangyari at napagtanto niya na siya lamang ang nakakakita kay Noy, kaya sinabi niyang nakabangga siya ng butiki kaninang umaga at doon siya nadapa sa bisikleta. Dinagdagan pa niya na naging parang multo na ito at ginugulo siya, biglang may ilang kaklase na lumapit sa guro at nailihis ang atensyon nito kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Yuyui na makatakas. Ipinaliwanag ni Noy na tanging siya lang ang makakakita sa kanya at kung iniisip niyang nababaliw na siya ay dapat tingnan niya ang kanyang kamay. Laking gulat niya nang makita niyang may singsing sa kanyang daliri at nagagawa nitong kontrolin ang isang kakaibang kapangyarihan. Sinubukan niyang gamitin ito pero dumating muli ang guro na akala ay deliryo lang ang nararamdaman ni Yuyui matapos ang pagkakadapa, at hiningi ang takdang aralin. Nangako siya na ihahabol niya iyon at saka tinanong si Noy kung magagamit ba ang kapangyarihang iyon para manipulahin ang katawan ng ibang tao. Pinatunayan niya at ginamit ni Yuyui ang kakayahan para itaas ang palda ng guro para lang asarin ito. Nagalit ang guro at sinubukan na hulihin siya pero nakatakas siya at umuwi. Doon ipinaliwanag ni Noy na dalawa ang pangunahing layunin niya at una, hanapin ang prinsesa at pigilan ang pagkawasak ng mundo ngunit tumanggi si Yuyui na makikisali dahil wala siyang interes na iligtas ang mundo at gusto niyang mamuhay ng normal. Binanggit ni Noy na may iba pa silang kakampi pero naalala ni Yuyui ang bilin ng kanyang lolo na umiwas sa pakikisangkot para magkaroon ng payapang buhay kaya pinili niyang huwag makikisali at iniwan na lang ito. Lumabas siya para bumili ng pagkain at habang si Noy ay nagtataka kung bakit kailangang makipagtulungan sa isang taong sobrang natatakot, ngunit biglang napansin ni Noy na may kalaban sa paligid at ramdam ni Yuyui na para bang tinusok siya kahit pakiramdam lang iyon. Sinunod niya ang payo nito at tumakbo hanggang sa makarating sa mataas na lugar. Pagod at hingal na humarap siya sa isang halimaw na gawa sa putik. Iginiit ni Noy na gamitin niya ang kanyang kakayahan para makatakas kaso pareho silang nagulat nang biglang dumating ang kapitbahay at sinuntok ang nilalang. Naunawaan ni Noy na siya ang prinsesa na hinahanap niya. Ipinakilala ng dalaga ang sarili niya bilang si Sam Adair at napansin niyang si Noy ang nagugulo sa isipan ni Yuyui. Kinagabihan ay sinimulan niya na sasanayin si Yuyui para matutong lumipad pero hirap na hirap siya dahil ang kapangyarihang ito ay nakadepende sa lakas ng katawan, ibig sabihin kailangan niyang magsanay ng mabuti kung gusto niyang maging malakas. Nagduda si Yuyui kung kaya ba talaga niyang maging isang kabalyero, ngunit iginiit ni Noy na ang pagligtas sa mundo ay magdadala ng malaking gantimpala at sinubukan ulit ni Yuyui na palayasin ang butiki, pero tumanggi si Noy at patuloy na kumapit sa kanya. Kahit nang kumain siya ng hapunan ay ramdam pa rin niya ang kakaibang presensya ng nilalang mula sa nakaraang araw. Habang iniisip ang lahat ng nangyari ay napagtanto niya na pati si Sam Adair ay hindi rin masyadong nauunawaan ang sarili niyang kapangyarihan. Kahit prinsesa tulad niya ay bigla na lang din itong nadamay sa sitwasyong ito, at nagkaroon ng pakiramdam si Yuyui na dati na niyang nakilala si Sam Adair at sa sandaling iyon, dumating ang guro niyang si Hisem at nabangga siya. Kapatid pala ito ni Sam Adair at agad na nagtanong kung ano ang ginawa niya rito. Inamin nito na siya ay prinsesa at sinabi rin na si Yuyui ay isang uri ng kabalyero na dahilan para maghinala si Hisem na iniimpluwensyahan ni Yuyui ang kanyang kapatid. Paglaon ay pumunta si Yuyui para kumain at nagulat nang makita si Sam Adair na sumasali sa isang food eating challenge sa isang noodle shop.
Kinabukasan ay muli niyang nakita ito sa paaralan at dinala siya nito sa bubong para ipakita ang napakalaking martilyo na nakalutang sa langit. Ipinaliwanag nito na iyon ang biscuit hammer na nilikha ng mangkukulam para wasakin ang planeta. Ginawa ito para durugan ang mundo na parang simpleng biskwit at gigipitin hanggang mabasag. Humiling si Sam Adair ng tulong kay Yuyui para mapigilan iyon. Umakyat siya sa rehas at tumalon kaya't napilitan si Yuyui na saluhin siya. Sinabi nito na lagi siyang paprotektahan at kapalit nito siya rin ang magpoprotekta sa kanya. Ipinaliwanag niya na gusto niyang wasakin ang martilyo dahil nais niyang siya mismo ang magwasak sa mundo gamit ang kanyang sariling mga kamay at sa isang paraan, pumayag si Yuyui na maging kasama niya sa misyon na ito. Ngunit bigla niyang narinig ang tinig ng kanyang lolo na nagpapaalala na huwag kalimutan ang pamumuhay ng mag-isa. At nang mapansin niyang nakadikit na halos ang mukha ni Noy sa kanya na agad niyang itinapon ulit ang butiki palabas. Nagpasya siyang lumabas para tumakbo at magdagdag ng lakas ng katawan, sa parke ay muling nakatagpo niya si Sam Adair at pagkatapos lamang ng ilang push-up ay pagod na agad si Yuyui, kaya pinasakay siya nito sa kanyang likod habang gumagawa ito ng daan-daang push-up nang hindi man lang napapagod. Pagkatapos nito ay inimbitahan siya ni Sam Adair sa kanilang bahay para maghapunan at pagdating doon, nagpunta si Yuyui sa banyo kaso nagkamali at nakapasok sa kwarto ni Hisem dahilan para pag-alitan siya, gayunpaman dahil bisita siya ng kanyang kapatid ay pinatawad siya ni Hisem at nagsalo silang lahat sa hapunan. Binanggit ni Sam Adair na ang pagkain ay inihanda ng kanyang kapatid at tinanong kung bakit hindi kumakain si Noy. Ipinaliwanag ng butiki na direktang kumukuha siya ng enerhiya mula kay Yuyui at hindi na niya kailangang kumain. Tinukso siya nito pero sumagot si Noy na hindi niya gusto ang ituring na tanga, at doon naisip ni Yuyui na matagal na mula nang siya ay mamuhay muli kasama ang ibang tao at bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang lolo, na nagpapaalala kung gaano pa rin siya nakakulong sa mga lumang tanikala. Paglaon ay nagpatuloy siya sa pagsasanay at nagawa niyang lumutang ng halos 4 na segundo na malaking pag-unlad, kahit pakiramdam niya ay hindi pa rin iyon sapat at naisip niya na kung muling makakaharap ang putik na golem ay wala siyang laban, nais malaman ni Noy kung may layunin ba talaga si Yuyui. Subalit hindi alam ni Yuyui kung ano ang gusto niya na bagay na labis na ikinainis ni Noy, kahit wala pa itong malalaking plano sa oras na iyon at ang tanging gusto lang ni Yuyui ay makalaya sa anino ng kanyang lolo at pagkatapos, nakatagpo niya si Sam Adair at tinanong ito kung bakit gusto niyang wasakin ang lahat. Sumagot si Sam Adair na nais niyang aangkinin ang mundo ngunit dahil mananatili pa rin ito kahit siya ay mamatay, hindi kailanman magiging tunay na kanya ang lahat kaya't ang plano niya ay wasakin ang buong mundo bago pa magawa iyon ng martilyo. Doon lang niya mararamdaman na hawak na niya ang ganap na kontrol at dinala niya si Yuyui papunta sa bubong at tumalon mula sa isang gusali papunta sa kabila. Sinasabi na naniniwala siyang balang araw ay mas lalayo pa ang mararating ni Yuyui kaysa sa kanya. Kinaumagahan habang tumatakbo ay binalaan siya ni Noy na sa kasalukuyang kapangyarihan niya, hindi niya kayang tatapatan ang isang putik na golem at kung sakaling habulin siya, kailangan niyang tumawid sa ilog para makalan ng oras hanggang sa dumating si Sam Adair. Biglang nakita ni Yuyui ang isang putik na golem sa likuran niya at nagreklamo siya kay Noy na sana ay sinabi nito ng mas maaga, pero sagot ni Noy ay hindi raw niya naramdaman ang anumang pagnanais na pumatay. Tumawid ang halimaw sa kalsada at agad na naabutan si Yuyui na gumamit ng kanyang kapangyarihan para makaiwas kaso nahuli pa rin. Sa oras na tatamaan na siya ay lumitaw si Sam Adair sa kabilang bahagi ng ilog, inihagis niya ang isang kotse sa golem na nakaiwas ngunit tumalon siya papunta rito at isang sipa lang ay natalo na niya ang halimaw. Kinabukasan ay pumunta si Yuyui para mag-agahan sa bahay ni Sam Adair at bagay na labis na ikinainis ng kanyang guro. Napagtanto ni Yuyui na kung hindi niya seseryosohin ang pagsasanay ay hindi siya magtatagal, subalit tumawag ang kanyang tiyahin at sinasabing na ospital ang kanyang lolo at pinapapunta siya roon. Nag-alok pa ang kanyang tiyuhin na tulungan siya sa pamasahe pero sagot ni Yuyui ay nagtatrabaho siya ng part-time at susubukan niyang umuwi kung makakaya, kahit walang matibay na dahilan na naghahanap lang talaga siya ng palusot para hindi makaharap ang kanyang lolo. Kaya pumunta siya sa ilog para magsanay sa paggalaw dahil pakiramdam niya ay hindi pa siya handa para sa totoong laban, sinubukan niyang tumawid gamit ang kanyang kapangyarihan pero agad siyang nahulog sa tubig. Kinagabihan ay nilalagnat si Yuyui at dahil sa ugnayan nila ni Noy pati ang malaking butiki ay nagkasakit din,
Habang nakahiga ay naalala niya ang pakiramdam ng tanikala ng kanyang lolo na humihila sa kanya pababa sa tubig at kinaumagahan, dumating si Sam Adair sa kanyang kwarto at sa kahihiyan sa sariling kahinaan, humingi siya ng tawad at nakiusap na huwag siyang iwan. Ipinaliwanag ni Sam Adair na minsan din siyang naging mahina at pinayuhan si Yuyui na kausapin ang kanyang lolo. Doon ipinaliwanag ni Yuyui kung bakit ganoon kalaki ang sama ng loob niya rito at isang beses, nagdala siya ng kaklase sa bahay kaso ikinakadena ito ng kanyang lolo at ikinulong sa bodega. Naniniwala ang matanda na kaaway ang mga tao at ang mga kaibigan ay magtataksil din sa huli, kaya ipinagbawal nito kay Yuyui na makipag-ugnayan sa iba at takot na takot siyang maranasan muli ang trauma ng malamig na tanikala. Pero nangako si Sam Adair na wawasakin niya ang lahat ng bagay na makakagapos o makakatakot sa kanya, kaya't sinabi niyang huwag itong mag-alala. Maya-maya ay dumating din si Hisem at nagdesisyong magluto para sa lahat at nang gumaling si Yuyui ay bumalik siya sa ilog, determinado na tumalon hanggang makatawid sa kabila pero binalaan siya ni Noy na baka sobra iyon. Pero tumalon lang si Yuyui pa at ras at nangakong balang araw ay malalampasan niya ang martilyo at kinabukasan, umuwi siya sa kanilang bahay at iminungkahi ni Noy na maaari niyang pagalingin ang sakit ng kanyang lolo, pero umamin siya na ang totoo ay gusto niyang mamatay na ito. 10 taon nang paulit-ulit sinasabi ng matanda ang tatlong tuntunin at ang kaaway ay sumusugod mula sa harap, ang kaibigan ay nagtatraidor mula sa likod at sa huli, walang sino mang tunay na karapat-dapat pagkatiwalaan. Pagdating niya sa bahay ay tinanong ni Noy kung bakit siya nasa sala at ipinaliwanag ni Yuyui na simula nang pumasok siya sa kolehiyo, lumipat ang kanyang mga tiyuhin para manirahan kasama ang lolo niya. Nagtanong siya tungkol sa kanyang mga magulang subalit tinawag siya ng kanyang pinsan para kumain ng hapunan bago siya makasagot. Pagkatapos kumain ay dinala ni Yuyui si Noy sa memorial ng kanyang ama at ipinaliwanag na ang kanyang ama ay isang pulis kaso bigla na lang nawala. Ilang buwan ang lumipas bago maaresto ang isang kriminal na umamin na siya ang pumatay sa pulis at inilibing ito sa bundok. Pagkatapos noon ay nawala rin ang kanyang ina at nawalan ng tiwala sa sangkatauhan ang kanyang lolo, kaya't binalaan siya na huwag tularan ang landas ng kanyang ama at kung sakaling sumuwi siya, ikakadena siya ng kanyang lolo ng ilang araw. Tinanong ni Noy kung totoong galit ba siya sa kriminal na pumatay sa kanyang ama at sa ina na iniwan siya o sa lolo na umapi sa kanya. Sagot ni Yuyui ay galit siya sa lahat dahil hinayaan nilang mangyari ang lahat ng iyon at binalaan siya ni Noy na ang ganitong damdamin ay magdudulot lang ng paghihirap, pero sagot niya ay sapat na ang kasalukuyan niyang kalungkutan. Kinabukasan ay dinala siya ng pinsan niya para dalawin ang kanyang lolo at iniwan silang dalawa na mag-usap. Pinuri ng kanyang lolo ang lakas ni Yuyui at sa gulat niya ay humingi ng tawad ang matanda, inaaming nagkamali siya at marahil ay hindi na siya kailanman mapapatawad. Sa tindi ng galit ay sumigaw si Yuyui na walang mababago ang simpleng paghingi ng tawad at umalis siya ng bahay. Sinisisi ang kanyang lolo na ibinuhos lahat ng problema sa kanya at habang tumatakbo, nakasalubong niya ang putik na golem at binanggit ni Noy na tumakbo siya papunta sa bundok. Habang tumatakbo ay napansin ni Yuyui na mabagal pero walang tigil ang halimaw at hindi uubra ang paglaban dahil wala siyang lakas na katapat nito. Bigla siyang naabutan ng golem dahilan para mapilitan siyang umiwas at mahulog sa tubig, saka gumapang paakyat mula sa pampang. Nagsimulang mawalan siya ng malay pero nakita niya si Sam Adair at inamin niya na palagi siyang lumalayo sa tanikala ng kanyang lolo, kaso natuklasan niyang hindi siya mabubuhay nang wala ang mga ito at ngayon ay nais niyang si Sam Adair ang mag-utos para makabuo ng panibagong tanikala. Kahit alam niyang ilusyon lang iyon na masaya siyang makita ito bago mamatay pero pinalakas siya ni Sam Adair, nangakong may gantimpalang naghihintay kung mabubuhay siya at pinaalalahan ng huwag sumuko at pagbalik sa realidad, naniwala si Yuyui na may pag-asa siyang manalo kaya't kumuha siya ng bato. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at nagawa niyang saktan ang golem at nagkaroon siya ng tunay na pag-asa dahil kung kaya niyang masaktan ito, baka kaya rin niyang tuluyang talunin at nang maipit siya sa gilid ng bangin, tumalon siya at ginamit ang kanyang kapangyarihan para pagaanan ang bagsak. Tumalon din ang golem pero nagawa niyang ipabagsak ito ng ulo ang tama na siyang nagwasak dito agad, sa oras na nagsimula na siyang magdiwang at tumawag ang kanyang pinsan at iginiit na nasa kritikal na kalagayan ang kanyang lolo, dinapitan niya ito sandali at saka umalis ay iniisip na ang taon ng paghihirap ay hindi mawawala dahil lamang sa kaunting pagbabago. Naisip niya na hindi siya minahal ng kanyang lolo kailanman pero sabi ni Noy na lahat ng iyon ay kahit kakaiba,
ay isa pa ring anyo ng pagmamahal at naalala ni Yuyui ang masasayang alaala noong bata pa siya at nakaramdam ng kaunting pagmamahal, kaya hiniling niya kay Noy na iligtas ang kanyang lolo at dito na iselyo ang kontrata sa pagitan nila. Pagbalik sa lungsod ay napapanaginipan ni Yuyui si Sam Adair na magbibigay sa kanya ng gantimpalang halik pero naglaho ito bago mangyari, kaya't labis siyang nainis at pagkaraan habang tumatakbo nag-ensayo siya kasama si Sam Adair at nagawa niyang makumpleto ang 50 push-up, dahilan para tumaas ang kanyang kumpiyansa sa pakikipaglaban sa putik na golem. Sa sandaling iyon ay dumating si Henjutsu na nagpakilalang kakampi ng katarungan at kasama ang isang aso na nagngangalang Ludo. Agad nilang napagtanto na isa ring kabalyero si Henjutsu at binahagi nitong matagal na siyang nagmamasid mula sa malayo kaso hindi pa nakikipag-usap sa kanila. Nagpaalam siya at nangakong muli silang magkikita at sa paaralan, tinanong ni Yuyui si Noy kung kilala ba nito si Ludo pero sagot nito ay wala siyang natatandaan bago pa sila magkakilala ni Yuyui at pagkatapos, naisip ni Yuyui kung talagang malakas ba si Henjutsu na iniisip na baka hindi rin ito ganoon kagaling. Pauwi na siya nang makita niya si Sam Adair at biglang ninakaw ni Henjutsu ang wallet nito at mabilis na sumugod si Sam Adair pero madali siyang naiwasan, at ipinaliwanag ni Ludo na eksperto sa martial arts si Henjutsu kaya hindi tatama ang karaniwang mga atake laban dito. Sinubukan pang manghimasok ni Yuyui pero nagamit lamang si Ludo bilang bitag para mapatigil ang kanilang kalaban. Tumigil nga ito pero agad na pinabagsak ni Sam Adair at natawa si Henjutsu at sinabi na gusto lang niyang subukan ang lakas nito, sabay babala na ang pag-asa lamang sa pisikal na lakas ay hindi palaging solusyon. Kinagabihan ay napanaginipan muli ni Yuyui si Sam Adair at sa wakas ay natanggap ang matagal na niyang inaasam na halik, dahilan para lalo pang tumitibay ang kanyang determinasyon na maging isang maaasahang kakampi para sa kanya. Kinabukasan habang tumatakbo sila ay namula si Sam Adair habang naaalala ang panaginip at si Yuyui naman ay labis na natuwa, pagkatapos nito ay muling nakatagpo nila si Henjutsu sa parke at dahil hindi pa rin nakalilimot sa nangyari noon, agad siyang hinamon ni Sam Adair sa isang laban. Habang nagduduelo sila ay tinanong ni Yuyui si Ludo kung kailan huli nitong nakita si Noy at agad itong umiwas at ipinaliwanag na hindi naman talaga mukhang taong handang protektahan ang buong mundo si Yuyui. Nauwi iyon sa pagtatalo at sa huli nagbanggaan silang dalawa ng matindi. Sa dulo lahat sila ay pagod maliban kay Henjutsu at nang walang kaabog-abog, tinanong nito si Sam Adair kung mahilig ba ito sa manga at nagpakita pa ng interes na manghiram at pagbalik sa bahay ni na Sam Adair, labis na nagulat si Henjutsu nang makilala niya si Hisem at agad na nabighani sa kanya sa unang tingin. Ngunit hindi siya pinansin ni Hisem at inimbitahan lang siya para magkape at pagkatapos kumain, nang hiram si Henjutsu ng ilang manga para iuwi at doon napagpasyahan ni Yuyui na itago sa kanya ang tungkol sa tunay na plano nila tungkol sa pagwasak ng mundo. Para kay Sam Adair wala naman itong halaga at ang pinakanais lang niya ay makasama si Yuyui sa kanyang tabi. Labis na natuwa si Yuyui at kumbinsido na si Sam Adair ay parang isang anghel, ngunit biglang lumitaw ang isang putik na golem sa tapat ng isang tindahan at sumugod sa kanya. Kahit tumatakbo siya ay ayaw tumigil ng halimaw sa paghabol at tangkang paghuli at biglang dumating si Henjutsu, umiwas sa mga atake nito at tinamaan ang mga mahinang bahagi lalo na ang mga mata at sa loob lamang ng maikling oras. Natalo ni Henjutsu ang halimaw at doon napagtanto ni Yuyui na may sapat itong lakas para makialam sa mga plano ni Sam Adair. Nakaramdam pa siya ng biglang pagnanais na makipagbanggaan at napansin iyon ni Henjutsu pero binalewala niya at sinabing binanggit ni Suiumi na maaari pa niyang sanayin si Yuyui kung gugustuhin. Sa pagsasanay kinabukasan ay tinanong siya ni Henjutsu tungkol kay Hisem pero iniwasan lang nito ang usapan. Sinubukan pa nitong mag-alok ng meal voucher at saka iminungkahi na seryosohin na ni Yuyui ang kanyang pagsasanay para maiwasan ang problema sa hinaharap. Sa paaralan ay nakita ni Yuyui si Hisem sa kantin at binati siya nito ngunit agad ding lumitaw si Henjutsu sa tabi niya. Agad na ipinakilala ni Henjutsu ang sarili at nagbigay ng business card na nagsasabing isa siyang jack of all trades. Pinuri niya si Hisem at sa isip ni Yuyui na parang tunog manloloko ang paraan ng pananalita nito. Pagkaalis ni Henjutsu ay naalala ni Hisem na ang nakababatang kapatid nito ay isang taon na mas matanda kay Yuyui sa high school kaso matagal nang hindi nakikita. Dahil sa kuryosidad ay tinanong niya si Henjutsu tungkol dito, at sagot niya ay nasa ibang bansa raw ito para maglakbay. Nang makita niyang interesado si Hisem sa paksa at dali-dali siyang umalis para ipagpatuloy ang pakikipag-usap dito,
doon napagtanto ni Yuyui na baka ang susi para maimpluwensyahan si Henjutsu ay sa pamamagitan ni Hisem, ngunit nagsawa si Noi sa lahat ng plano at pakana ni Yuyui at iginigiit na kumikilos siya parang isang batang palaging winawasak ang anumang hindi niya gusto. Inamin iyon ni Yuyui dahil alam niyang totoo at pag-uwi niya ay nagulat siya nang makita si Henjutsu na nakaupo lang ng parang walang anuman sa kanyang bahay, pati si Ludo ay nagtangkang markahan ng teritoryo ang bookshelf nito kaya't kinailangan niya itong pigilan. Nagmungkahi si Henjutsu na manood silang sabay ng anime at iniisip niya na baka makatulong ito para matutong magsalita si Yuyui ng mas natural kay Sam Adair. Kinabukasan habang nag-aagahan sila sa bahay ay hindi inaasahang bumalik ang kanilang ama mula sa isang biyahe kasama ang kanyang kapatid na babae. Medyo nagulat ito na makakita ng dalawang hindi pamilyar na binata roon pero agad ding naging panatag ng malamang kaibigan sila ng kanyang mga anak. Maya-maya ay inimbitahan ni Henjutsu si Yuyui na uminom sa labas at binanggit na papayag lang si Hisem kung sasama rin siya. Sinabi ni Yuyui na hindi siya iinom pero napasama rin siya at nadala sa kasayahan at palihim na pinagmamasdan ng ama ni Sam Adair mula sa malayo ang kanyang mga anak, gustong makita kung paano sila kumikilos at sa kanilang paglabas, ibinunyag ni Hisem na siya at ang kanilang ina ay pumunta sa France para magpagamot para kay Sam Adair. 3 taon na ang nakalipas at nang malamang gumaling na ang kapatid niya ay bumalik si Hisem sa Japan para makasama ito. Ngunit pagdating niya ay iniwan naman ng kanilang ama si Sam Adair sa kanyang pangangalaga at biglang nawala para tutukan ang pagsusulat ng mga libro. Kahit naging matagumpay siya ay bihira itong umuwi at inamin ni Hisem na hindi man lang siya nakabasa ng kahit isang libro ng kanyang ama at itinuring itong isang malayong tao. Narinig ito ng kanilang ama at labis na nasaktan at pagkatapos ng gabing iyon ng pag-inom, napagtanto ni Yuyui na parehong lasing na lasing sina Hisem at Henjutsu kaya halos hindi na makalakad kaya tinawagan niya si Sam Adair para tumulong. Sumunod din ang kanilang ama at tinanong niya ang kanyang kapatid kung nagagalit ba ito sa kanilang ama. Sagot ni Hisem hindi iyon nagagalit at hindi lang talaga siya makaramdam ng paghanga sa isang taong lubos na naligaw sa sariling buhay. Nagkomento si Henjutsu na kadalasan ang mga matatanda ay nagpapakita ng ngiti kahit pilit para lang bigyan ng pag-asa ang mga bata. Naalala ni Yuyui na parehong laging nakangiti noon ang kanyang ama at tiyuhin at kinabukasan, nagising si Henjutsu na masama ang pakiramdam dahil sa isang masamang panaginip at nagmuni-muni siyang hindi na siya dapat mag-atubili sa mga susunod na pagkakataon. Sa oras ng tanghalian ay dumating si Sam Adair sa bahay ni Yuyui para makasama siya at doon nalaman niya na tagahanga pala si Yuyui ng mga librong isinulat ng kanyang ama. Labis na nabigla siya nang matuklasan niyang ang autor ng mga paborito niyang libro ay ang mismong ama nito. Maya-maya ay tumawag si Hisem at hiniling kay Yuyui na isama muna si Sam Adair sa labas hanggang gabi dahil may inihahanda siyang sorpresa. Isang uri ng family-organized date at tinanong ni Yuyui si Sam Adair kung saan nito gustong pumunta at sagot niya ay kumain. Kaya pumunta sila sa isang restaurant kung saan umorder siya ng pagkain at pagkatapos ay pumunta sa banyo at habang naghihintay, nagulat si Yuyui nang makita ang ama ni Sam Adair na nakaupo sa tabi niya at nag-usap sila at tinanong siya ng ama kung gusto ba niya ang kanyang anak. Inamin ni Yuyui na gusto niya ito pero iniisip niya iyon bilang pagkakaibigan lang at ipinaliwanag ng ama na karaniwan, hindi nakikita ng mga babae ang kaibigan bilang posibleng kapareha at pagkatapos, tinanong siya kung may pangarap ba siya para sa kanyang career. Sagot ni Yuyui na wala pa pero marahil ay maging pulis at sumang-ayon ang ama at hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang anak, dagdag pa nitong bibigyan lang niya si Yuyui ng autograph kung pupunta ito sa sorpresang party mamayang gabi, na lumabas na kaarawan pala ni Sam Adair. Pagkatapos ay dinala ni Yuyui si Sam Adair sa sinehan at naglaan pa sila ng oras sa isang play area. Kinagabihan nang bumalik sila ay tuwang-tuwa siya sa sorpresang party, na-realize niyang umuwi lang ang kanyang ama para sa kanyang kaarawan. Nang gabing iyon ay umakyat sina Yuyui at Sam Adair sa bubong para mag-usap, inamin niya na gusto rin niyang lumaki tulad ng lahat ngunit hindi iyon posible. Ibinunyag niya na ang tanging dahilan kung bakit siya nakarecover ay dahil may isang espiritual na reyna na naninirahan sa kanyang katawan. Ang reyna ang nagbibigay sa kanya ng lakas kaso kapag natapos na ang labanan muli siyang magiging mahina, kaya gusto niyang ibagsak ang mundo kasama niya at kinabukasan ay muling umalis ang kanilang mga magulang para sa isa pang biyahe. Iniwan si Henjutsu na siyang maging gabay kina Yuyui at Sam Adair. Sinabi ni Yuyui sa kanya na kahit nakikita niya ang sarili bilang isang ordinaryong tao,
hinahangaan niya ang paraan ng pagpapanatili nito ng katarungan at bago umalis ay binigyan ni Yuyui si Henjutsu ng 2 tiket sa sinehan, umaasang isasama nito si Hisom at totoong natuwa siya at nakaramdam ng pagtanggap. Maya-maya ay napansin ni Henjutsu na parang hindi siya motivated na magsanay. Ipinaliwanag ni Yuyui na kahit matuto siya mula kay Henjutsu at pakiramdam niya ay parang iginagaya lang niya ang galaw ng iba, kaya inimbitahan siya ni Henjutsu para mag-usap at sa kanilang pagbabalik tinanong siya nito kung minsan na ba niyang pinangalanan ang sarili niyang teknik. Inamin ni Yuyui na hindi niya iyon naisip at sinabi ni Henjutsu na sana ay mayroon din siyang kakayahang makatakas tulad ni Yuyui, kahit alam niyang may hangganan ito at ipinaliwanag niya na kahit sinusundan niya ang katarungan, hindi siya iyong tipo ng tao na basta susuong sa panganib para iligtas ang lahat. Mula pagkabata ay itinuro na sa kanya ng kanyang ama na unahin ang katarungan at naniniwala siyang sa sapat na pagsasanay, matututo pa siyang lumipad at naunawaan ni Yuyui na para kay Henjutsu, ang paglipad ay sumisimbolo sa kakayahang makamit ang kahit ano. Pero kahit papaano ay alam niya ang sariling limitasyon at buong puso siyang naglaan ng sarili at kinabukasan. Hindi maalis sa isip ni Yuyui ang sinabi ni Henjutsu, lalo na ang tungkol sa pagbibigay ng kanyang makakaya para kay Sam Adair. Dahil dito ay hinanap niya si Henjutsu at humiling na turuan siya, sinasabing gusto niyang maging mas malakas para sa kapakanan nito at tinanong din niya kung bakit isinuko ni Henjutsu ang pagiging bayani ng katarungan, sagot nito na dahil hindi raw siya kailanman nakalipad. Ngunit alam ni Yuyui na may mas malalim pang dahilan kaya't ikinwento ni Henjutsu ang tungkol sa isang asong itinuring niyang pamilya at isang araw habang naglalakad, nakita niya ang isang batang muntik ng masagasaan ng kotse. Nanigas siya at hindi nakagalaw at tumalon ang aso para iligtas ang bata kaso ito ang napatay. Sinisi ni Henjutsu ang sarili dahil hindi siya kumilos agad at napagpasyahan niyang hindi siya karapat-dapat tawaging bayani at sa huli, inamin niya na alam niyang sina Sam Adair at Yuyui ay may plano na balang araw ay maaaring gawing magkaaway sila. Ngunit kahit ganoon ay sinabi niya kay Yuyui na magsikap siya at maging bayani ni Sam Adair. Komento ni Ludo na kung sakaling matalo ni Yuyui si Henjutsu, ibubunyag niya ang mga lihim tungkol sa nakaraan ni Noi. Makalipas ang ilang sandali ay naramdaman ng grupo ang presensya ng isa na namang putik na golem. Iniisip nilang baka naghihintay ito sa kanila kaya't nagpasya silang hanapin ito at sumama si Sam Adair at agad na umatake ang golem nang matagpuan nila, pero agad itong napaatras ni Henjutsu. Sinubukan ni Sam Adair na sundan ng isang malakas na sipa pero nasangga iyon ng halimaw at saka ito tumakas. Iminungkahi ni Yuyui na maghiwa-hiwalay sila para hanapin ito at piniling sumama kay Henjutsu at ipinaliwanag niya na palaging siya ang tina-target ng mga golem kaysa kay Sam Adair at dahil tumakas ito, malamang babalik muli ito para sa kanya. Kahit inamin ni Yuyui na mahina siya at natatakot na maging pabigat kay Henjutsu, giit nito na ang pagkilala sa sariling lakas at kahinaan ang unang hakbang sa pagunlad at ipinaliwanag niya na madalas niyang mapanaginipan na nakatayo siya sa landas ni Yuyui bilang isang hadlang, at para sa kanya ay hudyat iyon na balang araw ay malalampasan siya ni Yuyui. Doon nagpasya si Henjutsu na seryosohin ang pagsasanay kay Yuyui na habang naghahanap sila, inatake muli si Yuyui ng golem pero nakatakas siya at sinimulan nitong iwasan ang mga atake ni Henjutsu at sinamantala pa ang isang pagkatisod ni Yuyui. Tumalon si Henjutsu sa harapan na itinulak si Yuyui palayo ngunit siya ang tinamaan ng matinding atake. Gumugulong siya pababa ng bangin na malubhang sugatan at humiling kay Ludo na tuparin ang kanyang huling kahilingan bago tuluyang mawalan ng malay. Nabitawan pa niya ang ilang huling salita para kay Yuyui na labis na nagpagulo sa isip nito. Ilang sandali ay dumating si Sam Adair at winasak ang golem sa isang suntok lang na siyang nagwasak din sa bahagi ng bundok. Lumabas sa mga pahayagan ang balita tungkol sa pagkamatay ni Henjutsu at sa mga sumunod na araw. Todo sabak si Sam Adair sa matinding pagsasanay at palagi pang binabanggit si Henjutsu. Samantala ay dumalaw si Hisom kay Yuyui at inamin na marahil ay may nararamdaman siya para kay Henjutsu dahil muntik na siyang umiyak nang nabalitaan ang pagkamatay nito. Iniisip niyang nagluluksa rin si Yuyui at niyakap niya ito para damayan, ngunit hindi nakatiis si Yuyui at pinakawalan ang kamay niya sa isang lugar na hindi dapat. Agad siyang itinulak ni Hisom pero pagkatapos ay pareho silang ngumiti kahit may luha sa kanyang mga mata. Pinilit ni Hisom na ngumiti para magmukhang matatag at sa bahay. Sinabi naman ni Noi kay Yuyui na pwede siyang umiyak kung gusto niya. Naisip ni Yuyui na kahit minsan ay hiniling niyang mawala si Henjutsu,
Ngayon ay hindi na ganoon ang nararamdaman niya at noon lumitaw si Mikazuki, ipinakilala ang sarili bilang nakababatang kapatid ni Henjutsu at isa ring kabalyero na gustong lumaban kay Yuyui. Ngunit nang tumanggi siya sa hamon ay tumakbo si Mikazuki na umiiyak at kinabukasan, pumunta si Yuyui para mag-agahan sa bahay ng magkapatid at nadatnan din doon si Mikazuki. Ibinabalik nito ang manga na hiniram noon ni Henjutsu at pati ang bahagi ng pagkain na inihanda ni Hisem para kay Yuyui ay kinain pa niya. Sa paaralan ay nadiskubre niya na kaklase pala niya si Mikazuki at higit pa roon ay sikat ito at kalaunan. Nag-usap sila at kahit namatay na ang kanyang kapatid na tila hindi apektado si Mikazuki at binanggit niya na hindi niya sinisisi si Yuyui dahil si Henjutsu ay tao lamang. Dagdag pa niya na walang saysay ang magpakalugmok dito dahil nananatili pa rin ang misyon na protektahan ang prinsesa at ang mundo. Inimbitahan niya si Yuyui na maglaro ng soccer pero sa totoo lang ay dahilan lang iyon para makipaglaban. Nang tumanggi si Yuyui ay pinukaw siya ni Mikazuki at sinasabing masyado siyang mahina para protektahan ang prinsesa, kaya napilitang gumanti siya at habang naglalaban ay sinabi niya na namatay si Henjutsu para protektahan siya. Nang marinig iyon ay gusto naman ni Mikazuki na talunin si Yuyui upang patunayan na mas malakas siya kaysa sa kanyang kapatid. Matagal na niyang pangarap na malamangan si Henjutsu at ngayon nakikita niyang si Yuyui na sinanay nito ang perpektong target. Subalit dumating si Sam Adair na pinalipad si Mikazuki at ipinakita ang isang galaw na natutunan niya kay Henjutsu, sabay pagbabawal na muling mag-away ang dalawa at pagkaraan ay lumitaw si Nagumo, ang pinakamatandang kabalyero. Hindi siya uri ng mandirigmang palaaway at wala rin siyang dalang sandata at ipinaliwanag niya na mayroong 12 kabalyero sa kabuuan at 3 na ang kanyang nakilala, ang una ay si Loki at ito ang Kwago. Ang pangalawa ay si Ku at ito ang itim na pusa at ang pangatlo ay si Jaw at ito ang ahas. Ipinaalala ni Nagumo na ang kanilang misyon ay protektahan ang mundo laban sa Biscuit Hammer at dapat silang maging handang magsakripisyo. Pagkatapos ay umalis siya at sinasabing muli silang magkikita at umalis din si Mikazuki dahil may iba pa siyang gagawin at umuwi. Samantala ay iniisip ni Yuyui ang posibilidad na baka kailangan niyang harapin ang natitirang 10 kabalyero para matulungan si Sam Adair. Naniniwala rin si Sam Adair na kaya niyang talunin ang mga ito at sa parehong oras, hinamon ni Mikazuki si Nagumo pero nagbalik itong nagrereklamo na masyadong mabilis ang matanda at pati ang kanyang kabayo. Hindi na lang ito pinansin ni Yuyui at sinabihan siyang lumabas ng kanyang kwarto at bayaran ang tangkay ng repolyo na kinain niya. Kalaunan ay nagtanong siya sa sarili kung ano kaya ang huling kahilingan ni Henjutsu at kinabukasan, nakakita siya ng 2 golem sa bundok. Dahil hindi niya makontak si Sam Adair ay tinawagan niya si Nagumo na nagsabing dapat nilang labanan ang mga ito ng paisa-isa. Naalala ni Yuyui ang payo ni Noi tungkol sa pagtutulungan ng mga kabalyero, samantala ay muling nakatagpo ni Nagumo si Mikazuki. Inamin niyang malakas ang golem ngunit gusto muna niyang labanan si Mikazuki at sa ibang lugar. Madaling natalo ni Sam Adair ang isang golem ngunit nagtataka siya kung bakit napakahina nito. Hindi niya alam na hindi pa pala niya tuluyang natatapos. Samantala ay tinalo ni Nagumo si Mikazuki ng husto at sinasabing malayo pa siya sa antas ni Henjutsu. Naiinis kaya't bumangon pa rin si Mikazuki para ipagpatuloy ang laban at samantala ay nakaharap ni Yuyui ang isa pang golem. Parang hindi ito gustong lumaban pero pinili niyang harapin ito mag-isa. Napansin ni Noi na wala siya sa tamang kondisyon at muntik na siyang tamaan kung hindi lang siya iniligtas ni Uoy at ito ang kabalyerong ahas. Nalaman nilang tumakas ang golem at hindi talaga naghahanap ng away. Pag-uwi ay labis na nabahala at nabigla siya at naisip niya na ang pagkakita sa isang taong malapit sa kanya na namatay ay tuluyang nag-alis ng lahat ng kanyang tapang. Maya-maya ay lumitaw si Uoy kasama ang kanyang kasama na si Ji at ipinakilala ang sarili. Tinanong siya ni Noi kung naaalala ba niya ang nakaraan, ngunit sagot niya ay wala kaya't ipinaliwanag ni Noi na sa isang sinaunang labanan, namatay ang kabalyerong ahas para protektahan ang kanyang kasama at ang bata at humingi ng paumanhin si Noi, inaaming kahit siya ay nailigtas hindi nagtagal ang kanyang kabalyero. Sagot naman ni Ji na wala siyang kinikimkim na galit at bago umalis ay tahasang sinabi ni Uoy kay Yuyui na huwag na siyang lumaban dahil nakakasagabal lang siya. Pagkatapos ay tinanong ni Yuyui si Noi tungkol sa lumang pagligtas at nalaman niyang walang saysay ang sakripisyo ni Ji dahil namatay rin ang kanyang kabalyero agad pagkatapos. Ayaw niyang maging walang kabuluhan ang pagkamatay ni Henjutsu kaya't nagpa siya si Yuyui na ipagpatuloy ang pakikipaglaban.
Kinabukasan ay nakasalubong niya ang isa na namang golem at agad niya itong hinarap at hindi pinansin ang babala ni Uoy. Samantala ay natagpuan ni Sam Adair ang golem na tumakas noong isang araw, at nahuli naman ni Nagumo si Mikazuki na muling gumagawa ng gulo at muntik pa nitong baliin ang mga braso at binti ng binata para matuto ito. Nakita ni Uoy na walang ingat na inilalagay ni Yuyui ang sarili niya sa panganib kaya't pinabagsak niya ito para hindi makaistorbo at siya na ang lumaban sa golem na hindi natapos ni Sam Adair. Napagtanto ni Yuyui na mahina siya pero ayaw na niyang umasa palagi sa iba para iligtas siya. Nais niyang maging isang bayani at sumali sa mga laban at alam niyang si Noi ay marahil may dala ring guilt dahil sa pag-asa nito kay Henjutsu at sa pagluluksa sa kanyang kamatayan. Dahil wala itong sapat na lakas para kumilos mag-isa noon at dahil minsan na siyang tinulungan ni Noi na iligtas ang kanyang lolo, itinuring na niya itong isang tunay na kaibigan at gusto niyang lumaban sa tabi nito. Sa udyok ng kanyang kagustuhan ay sumugod si Yuyui sa putik na golem at tinamaan ito ng malakas at napalipad at sa parehong oras, pinigil ni Nagumo si Mikazuki gamit ang kanyang kakayahan at sinipa pa ito. Ngunit ginamit ni Mikazuki ang sariling kapangyarihan upang lumikha ng maraming surface na nagbigay ng ricochet para makabawi at kontrahin si Nagumo. Laking gulat ng magawa ni Yuyui na gayahin ang mga teknik ni Henjutsu, pinabagsak ang golem at muling ibinagsak sa lupa bagay na nag-iwan kina Noi at Uoy na hindi makapaniwala, ngunit bumalik ang golem na nakatakas kanina at inabsorb ang isa pa at naging mas malakas. Sumugod si Sam Adair at sinipa ang ulo nito ngunit halos walang epekto, kaya't itinutudo niya ang lahat ng lakas at binigyan ng suntok na napakalakas kaya napalipad ang halimaw at doon napagtanto ni Yuyui na ginamit ni Henjutsu ang kanyang kahilingan upang ipamana sa kanya ang lahat ng kanyang teknik sa pakikipaglaban. Dahil sa emosyon ay napaluha si Yuyui at sinabi ni Uoy na kung hindi dahil sa kanya, baka siya na ang nasaktan ng husto at kinagabihan ay napanaginipan ni Yuyui ang kanyang sariling kalangitan at lumitaw si Sam Adair, sinasabing nais siyang gantimpalaan dahil sa pagiging mas malakas. Ngunit tumanggi siya at iniisip na hindi niya iyon karapat-dapat dahil hindi mula sa sarili niyang pagsisikap ang lakas na iyon at pagkagising niya. Naisip niyang nagkamali siya at sa daan papuntang paaralan ay nakatagpo niya si Nagumo na nagbigay ng payo na tanggapin din balang araw ang hamon ni Mikazuki para hindi ito maging sanhi ng gulo sa isang laban. Binanggit din ni Nagumo na nais magpasalamat ni Uoy kay Yuyui para sa kanyang tulong at baka mawala pa ang pagkakataong iyon, ngunit naisip ni Yuyui na hindi na kailangan ang pasasalamat at sa paaralan ay nilapitan siya ni Mikazuki at nag-alok ng isang duelo kaso agad siyang tumanggi. Naalala ang babala ni Sam Adair na hindi dapat maglaban ang mga kabalyero. Bukod pa rito ay kumbinsido siyang hindi matatalo ang mga teknik ni Henjutsu kaya walang saysay na subukan pa. Kalaunan ay tinawag siya ni Uoy at pumayag siyang makipagkita subalit biglang lumitaw si Mikazuki, sinasabing banibihag niya si Uoy at humihingi ng duelo. Pagdating ni Yuyui ay ligtas naman ito at iminungkahi pa nitong tanggapin niya ang laban. Naniniwalang marahil ang bahagi ng mga teknik ni Henjutsu ay nakalaan din para kay Mikazuki at ang nakababatang kapatid nagsimula ang laban, ngunit napagtanto ni Yuyui na hindi pa niya lubos na napapamahalaan ang lahat ng teknik at matindi ang pagpuwersa sa kanya ni Mikazuki. Ramdam ang pag-alinlangan sa loob niya at sinabi ni Mikazuki kay Yuyui na isipin kung ano talaga ang nais niya. Nananatili pa rin kay Yuyui ang kagustuhan na wasakin ang mundo kasama si Sam Adair. Ngunit nagsisimula na siyang magdalawang isip habang nakikita ang mga taong nasa paligid niya. Maya-maya ay bumalik si Mikazuki at tinawag sina Yuyui at Uoy upang ipakita ang isang bagay at ang katawan ng putik na golem na tinalo ni Sam Adair at mula rito, lumitaw ang isang nilalang na agad nakilala ni Noi bilang ang mangkukulam na siyang tunay nilang kalaban. Kinabukasan ay dumating sina Sam Adair at Nagumo sa kwarto ni Yuyui upang ipakilala sa kanya ang kabalyerong pusa na si Rayo. Nang sila ay kumain sa labas ay ikinwento niya kay Nagumo na buhay pa ang halimaw at ang tungkol sa pagkikita niya sa mangkukulam. Napagpasyahan ni Nagumo na kailangan nilang tipunin ang lahat at nang tanungin ni Yuyui ang tungkol sa kabalyerong Kwago, nalaman niyang isa pa lang itong bata at hindi handang lumaban at sinuri ni Yuyui ang sitwasyon at napansin ang isang pattern sa mga golem. Bawat isa ay may bilang ng mga mata mula 1 hanggang 7 ngunit wala pa siyang nakitang may 6 at pinaghinalaan ni Nagumo na baka may nakatalo na sa mga may 6 na mata, dahilan upang lumabas ang mga may 7 mata. Paglaon ay dumating si Uoy sa bahay ni Yuyui upang magluto at nanatili rin si Sam Adair para sa hapunan,
Pagkatapos nito ay dumating si Mikazuki at ipinakilala ang dalawang bagong kabalyero na si Ikamaki, ang kabalyerong pagong at si Sub-Aro at ito ang kabalyerong manok. Binanggit ng kasamang hayop ng manok na parehong nakatalo na ng golem ang dalawa, pero inamin ni Sub-Aro na nagawa lamang niya iyon dahil sa sakripisyo ng kanilang amo at ito ang kabalyerong swordfish. Kinabukasan ay nalaman ni Yuyui na dalawa na lamang ang kulang upang mabuo ang buong grupo. Hindi nagtagal ay lumitaw rin ang dalawa at ang isa ay si Cossack at ito ang kabalyerong daga at ang isa pa ay si Hanako, ang kabalyerong mantis na siyang kabalyerong kwago rin. Tinawag din si Ain at tinanong ni Sam Adair si Yuyui kung mahal ba niya ang lahat, naniniwalang baka siya lang ang may kakayahang pumihil sa kanya at pagkatapos ng huling laban, tiniyak niya kay Sam Adair na nasa tabi niya siya at ang mga nakababata ay nabahala sa mga kwento ng mga sakripisyo. Subalit nagbigay ng nakaaantig na talumpati si Sam Adair, kinabukasan ay dinalhan siya ni Uoy ng mga pelikula sa bahay na ikinagulat niya at nabanggit nito ang hilig niya sa cosplay ngunit agad na binago ang usapan. Sa katotohanan ay mahal ni Uoy ang cosplay pero nahihiya siyang ipakita ito, naalala niya na noong una niyang nakilala si Noi at sinubukan niyang palayasin ito gamit ang isang kahoy na espada, ngunit nauwi siya sa pakikinig sa kwento nito at ginamit agad ang kanyang kahilingan. Nais ni Noi noon na manatiling nakangiti ang kanyang pamilya kahit wala na siya, samantala ay natagpuan ni Yuyui at Sam Adair si Nagumo na nagsasanay at inimbitahan sila nito sa agahan at ibinunyag na minsan siyang naging pulis, ngunit nagbitiw matapos niyang hulihin ang anak ng hepe ng pulisya at bugbugin ang mga ito dahil sa pagtatakip ng mga krimen. Ipinaliwanag niya na hindi niya kailanman itinuring ang sarili bilang isang tunay na bayani dahil ang isang bayani ay hindi kailanman kikilos lamang para makaligtas at manalo. Kinagabihan ay napanaginipan muli ni Yuyui si Sam Adair, at ipinaliwanag nito na kaya niyang lumikha ng ganoong mundo at imbitahan ang sino mang gusto niya. Ibinunyag ni Rio na kaya rin niyang pumasok sa nasasakupan ng mangkukulam na si Animus, na nagpapahiwatig na matagal na silang magkakilala at alam na ng kabalyerong pusa ang buong sitwasyon, ngunit hindi pa rin maunawaan ni Rio kung bakit ganoon kalaki ang interes ni Animus sa kanya. Maya-maya ay pumunta si Rio kay Isam upang pag-usapan ang mga teorya at usapin tungkol sa paglalakbay sa oras at iba pang mga fenomenon na katulad nito, kahit itinuturing itong imposible noong panahong iyon at sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya si Animus. Alam ni Animus na pinapangarap ni Rio na tuklasin ang mga lihim ng universo, kaya inalok niya itong tulungan upang makamit ang pangarap na iyon dahil umaayon din iyon sa sariling ambisyon niya at sinubukan pa niyang hikayatin si Rio na talikuran ang mga kabalyero at sumama sa kanya, kaso dumating sina Ikamaki at Sub-Aro na sakto sa oras at napilitang umatras si Animus. Kahit ganoon ay halos sigurado si Rio na babalik ito at nang dumating ang pagkakataon, diretsahan niyang tinanong kung galing ba sa hinaharap si Animus at hindi ito itinanggi, at ibinunyag na winasak na niya ang mundo sa hinaharap at nais niyang bumalik sa nakaraan upang masaksihan ang lahat mula sa simula. Nang marinig ito ay nagpasya si Rio na kumilos at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng sarili niyang putik na golem, idineklara niyang gagamitin niya ang kanyang lakas upang magdala ng kaligayahan sa mga tao at wakasan ang panandaliang hangarin ni Animus. Sa kanyang pagkagulat ay piniling tumayo ni Theo sa panig ni Animus at naitaboy si Rio mula sa labanan at mas pinili niyang sarilinin muna ang impormasyong iyon, sinusubukang unawain ang mga dahilan ni Theo, lalo na't tila hindi naman ito tunay na interesado sa pagtulong kay Animus. Samantala ay naghuhukay si Yuyui ng mga butas sa bundok dahil nais niyang subukang hulihin ang ilang mud golem, gayunpaman ay hirap pa rin siyang pagandahin ang kanyang bilis at sa gitna ng lahat ng ito, nakatagpo siya ng isang kahon na may liham na nakapangalan sa kanya. Nakasaad sa liham na alam ng may akda na doon siya maghuhukay, kaya ibinaon niya roon ang regalo na iyon at napagtanto niyang sulat iyon mula sa kabalyerong swordfish na pumanaw na, at may kakayahang makita ang hinaharap. Sa ibang lugar ay nakasalubong ni Mikazuki si Sub-Aro sa daan at dahil pareho silang humahabol kay Animus, nagpasya silang magsanib puwersa at si Yuyui naman ay nagpatuloy sa pag-explore at natuklasan ang diary na iniwan ng kabalyerong swordfish, kung saan ikinwento nito ang kanyang buhay. Ibinunyag ng kabalyero na nabuhay siya ng kalahating milenyo at noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, naligaw siya sa dagat at napadpad sa isang dalampasigan kung saan nakilala niya ang isang mongheng naging kanyang guro. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsasanay nakamit niya ang kaliwanagan at nagising ang kapangyarihang makita ang lahat,
Sa regalo na iyon kaya niyang makita ang anumang mangyayari ngunit isang araw, dinala ng mongye sa kanya ang isang batang naulila ng digmaan na naghahangad ng paghihiganti laban sa mga samurai na nagwasak sa kanyang nayon. Nagsanay ang bata ngunit nang subukan nitong isakatuparan ang kanyang paghihiganti, bumalik itong talunan at tuluyang namatay at sa paglipas ng mga siglo at nagsanay ang kabalyero ng maraming alagad, ngunit lahat sila ay namatay at itinuro nito sa kanya na sa huli tao lamang siya. Isang araw ay nakilala niya sina Ikamaki at Sub-Aro at noong panahong iyon ay umiiyak siya dahil kinain ni Ikamaki ang kanyang tanghalian. Inayos ng kabalyero ang sitwasyon sa pamamagitan ng pangakong bibilhan ito ng kapalit kung lilinisin ni Ikamaki ang parke, at sa huli ay naging magkaibigan sila. Napagtanto ng kabalyero na sila na ang kanyang huling mga alagad at habang humihina ang kanyang kapangyarihan, nakilala niya ang swordfish na siyang nagbigay sa kanya ng titulong kabalyero at sinabi sa kanya ng kabalyerong isda na huli na ang pagkikita nila, dahil isang buwan na lang ang natitira sa kanyang buhay. Kaya't nagpa siya ang isda na tulungan siyang mag-iwan ng maraming aral para sa iba pang mga kabalyero, sinanay niya sina Ikimashi at Sub-Aro upang magtulungan bilang isang perpektong koponan na ang isa ay nakatuon sa depensa at ang isa ay sa pag-atake at bago siya pumanaw, umamin siyang kahit pagkatapos ng 500 taon ay natatakot pa rin siya sa kamatayan. Nang makarating si Yuyui sa bahaging iyon ng diary ay hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pagbabasa para malaman kung paano ito nagtapos, iniwan ng kabalyero ang kanyang huling mensahe na humihiling na alagaan ng mabuti ang prinsesa. Samantala ay ikinwento ni Sub-Aro kay Mikazuki ang tungkol sa laban nila kontra sa 6 na matang golem. Kakaiba ang kilos ng kanilang guro noon at nagsasalita tungkol sa malupit na kalikasan ng mga golem at dinala sila sa bundok ay alam niyang hindi siya mabubuhay, ngunit gusto niyang tiyakin ang kaligtasan ng dalawa at gamitin ang kanyang huling sandali upang magturo ng isang huling aral. Gayunman ay lumitaw ang golem ng mas maaga kaysa inaasahan na kahit ginamit ng kanilang guro ang mahika para protektahan sila, tinusok pa rin siya ng mga spike ng halimaw at hinimok silang lumaban at dinala ni Ikimashi si Sub-Aro sa gilid para makabuo ng plano. Sa sandaling iyon ay napagtanto ng kabalyerong isda na hindi pa kompleto ang aral, higit pa sa pagsasalita tungkol sa kamatayan na kailangan niyang ipakita ang kahalagahan ng paglaban at pamumuhay hanggang sa huling segundo. Kaya't nag-teleport siya, tinamaan ang ulo ng golem at hiniling sa dalawang dalaga na tapusin ang laban at sa pagtutulungan, nakalikha sila ng matibay na kalasag na nakakapigil sa mga atake at sa kanila iyon ginamit bilang sandata upang talunin ang nilalang. Ipinaalala ng kanilang guro na dapat laging punan ng isa't isa ang kani-kanilang kahinaan at kumilos ng may perpektong pagkakaisa. Sinabi rin niya na kapag nakaharap nila si Animus na ipaalala nila rito na kahit taglay nito ang lahat ng kaalaman ay tao pa rin siya. Kahit gusto niyang humingi ng tulong ay hiniling ng kanilang guro sa kabalyerong swordfish na hayaan siyang makita ang dalawang dalaga na malalampasan ang kanilang limitasyon at magpatuloy. Hindi nagtagal ay pumanaw na siya at sumama sa kanyang mga dating alagad at lubos na nagdalamhati si Sub-Aro, dahil walang nakakaalam kung saan siya nagmula at para bang itinuring na parang hindi man lang siya umiral. Habang nagsisisi si Mikazuki na hindi niya nakilala ang kabalyero ng mas maaga at makalipas ang ilang araw, nagsasanay sina Yuyui at Samader kasama sina Hanako at Taro at iminungkahi ni Noy na magtuon muna sila sa pag-iwas para tumaas ang tsansa nilang mabuhay. Sumang-ayon si Samader kaya't lumipat siya sa pag-atake upang ma-practice nila ang pag-iwas. Habang nagsasanay ay tinawag ni Mikazuki si Yuyui at iminungkahi na mag-camping ang grupo. Pumayag si Samader kaya't agad silang nagtungo sa tabing dagat at naghuli ng isda sina Rio at Nagumo habang nanatili naman sa buhangin sina Teo, Yuyui at Hanako. Inimbitahan silang lumangoy ng mga marunong ngunit tumanggi sila hanggang sa sumigaw si Samader at noon, agad na sumugod si Yuyui ng walang pag-alinlangan at kinagabihan ay nais ni Mikazuki na uminom ng beer kasama ang mga kaibigan. Ngunit mas pinili ni Tailo na maglaro ng video games at ang dalawang nakatatanda ay nagtungo sa sauna. Si Tero na menor de edad ay nanatili sa tubig at tinanong siya ni Mikazuki kung nobya ba niya si Hanako, kaso sagot niya ay magkaibigan lang sila noong bata pa at dinagdag pa ng daga ni Tero na sobrang lapit nila kaya't pumapasok pa ito sa kanyang bintana. Naalala naman ni Noy na minsan ding pumasok si Samader sa silid ni Yuyui. Dahilan para magselos si Mikazuki at umalis na nagbubunganga na dapat may magligtas sa kanya at naglakad muna siya bago matulog, habang nasalubong ni Mikazuki si Sub-Aro na pinayuhan siyang seryosohin ang buhay.
Samantala ay naglalakad sa tabing dagat at nakita ni Yuyui si Sam Adair na galing sa dagat, sinusubok ang mga bagong paraan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan. Narinig siya ni Uwe na nagsasalita tungkol sa pagwasak ng mundo kaso pinili niyang manahimik dahil may damdamin siya para kay Yuyui. Kinabukasan ay natuklasan nila ang presensya ng isang mud golem at nagsimulang umakyat sa bundok at hindi nagtagal, humarap sila sa parehong 7 matang nilalang na nasalubong na nila noon. Noon ay biglang lumitaw si Animus, dinakip sina Sam Adair at Yuyui at dinala sila gamit ang teleport diretso sa dagat. Tumakbo si Mikazuki para sundan sila habang iniwan kay Nagumo ang pamumuno sa natitirang grupo laban sa halimaw. Tiniyak ni Animus na lumitaw siya para lamang makipag-usap kina Sam Adair at Yuyui at wala siyang intensyong manakit ng sinuman. Samantala ay hirap na hirap ang mga kabalyero sa pagpigil sa walang humpay na nilalang na gumagalaw ng walang tigil, kaya napilitan silang maghanap ng pansamantalang kanlungan at may plano na si Yuyui sa isip. Kaso kailangan niya ng pagkakataong makalapit sa halimaw kaya't nagkasundo ang lahat na ilihis ang atensyon nito upang bigyan siya ng pagkakataong kumilos, kahit hindi nila tiyak kung kaya nila itong talunin nang hindi isinasaalang-alang ang sariling buhay. Sa parehong oras ay sinabi ni Animus kay Sam Adair na ang nasa loob niya ay ang kanyang nakababatang kapatid pero hindi sa tradisyonal na kahulugan. Si Sam Adair ay nilikha mula sa labis na kapangyarihan mismo ni Animus at ang ikinagulat ni Animus ay kung bakit may isang taong lumikha ng buong larong ito para lang mahadlangan siya. Doon naunawaan ni Sam Adair kung bakit hindi agad winasak ng martilyo ang mundo at si Animus ay nakatali sa mga patakaran na ipinataw sa kanya, pero si Sam Adair ay hindi ganoon at hindi niya maunawaan ang mga sinasabi nito kaya't sumugod siya gamit ang lahat ng lakas. Pinakawalan ang isang napakalakas na pagsabog sa dagat na nagpasabog ng tubig sa lahat ng direksyon. Ang pagyanig na iyon ay nakakuha ng atensyon ng 7 matang nilalang at iyon ang naging perpektong pagkakataon para makalapit si Rio. Nagawa niyang tanggalin ang bahagi ng core ng halimaw pero agad itong tumingin kay Hanako at pinalakas ni Nagumo ang kahoy na espada ni Hanako upang kayanin ang atake. Napagtanto ni Rio na ang clay golem na nilikha niya noon ay nalunok ng halimaw at hindi na niya ito kayang buuin muli at sa sandaling iyon, ginawa ni Natao at Sabaro ang mga sandata at sabay na umatake sa nilalang at pinagsama-sama ng lahat ng mga kabalyero ang kanilang puwersa sa isang napakalakas na atake na tuluyang nagpabagsak at nagwasak sa halimaw. Ibinalik ni Sam Adair si Yuyui sa pampang at eksakto nang dumating si Mikazuki ngunit natuklasang nakatakas si Animus. Nang marinig mula kay Nagumo na natalo na ang halimaw ay napatulala si Mikazuki at bilang parusa sa kanyang pag-abandon sa mga kasama, idineklara ni Nagumo na siya lamang ang hindi papayagan na makilahok sa salo-salo ng tagumpay kinagabihan. Kinabukasan ay nakita ni Yuyui na lumikha si Rio ng mga clay golem na may 2 mata upang magsanay ang lahat, bagamat hindi ito gaanong mapanganib at ang katotohanang nagawa ni Yuyui na talunin ang isa ng mag-isa ay patunay na hindi siya ganoon kahina gaya ng inaakala. Hiniling ni Sam Adair kay Mikazuki na magpahinga upang siya naman ang makapagsubok at naalala ni Yuyui ang mga sinabi ni Sam Adair tungkol sa nakatagong potensyal nila. Sinubukan niyang gawing atake ang kanyang kakayahan na katulad ng teknik ni Henjutsu at nagtagumpay siya at nagawa niyang tamaan at masaktan ang braso ng halimaw. Kinabukasan ay lumitaw si Sam Adair sa bahay ni Yuyui dala ang kanyang mga gamit, sinasabing oras na para manatili muna siya roon dahil tumakas siya mula sa kanilang tahanan at sa huli, pumayag si Yuyui at ipinaliwanag ni Sam Adair na umalis siya dahil kakabalik lang ng kanyang ina. Hindi nagtagal ay dumating si Hisem para isama si Sam Adair pauwi at sinasabing inistorbo lang nito si Yuyui at nais sanang sumagot nito kaso natahimik sa seryosong tingin ni Hisem. Dahil tumangging umalis si Sam Adair at nagpasya siya na dalhin siya sa sarili niyang bahay, pansamantalang inihiwalay ang dalawa at doon pansamantalang inilagay si Yuyui sa silid ng kanilang ama. Napansin ni Noy na hindi maganda ang relasyon ni Sam Adair at ng kanyang ina at maya-maya, nakatanggap ng tawag si Yuyui mula sa kanyang tiyuhin at tinatanong kung bibisita siya sa kanilang bahay ngayong tag-init dahil mas gumaganda na ang lagay ng kanyang lolo. Hindi pa handa at binanggit niyang tatawag na lang siya muli at ng gabing iyon, napanaginipan ni Yuyui si Sam Adair na umamin na ayaw niyang makita ang kanyang ina dahil palaging abala ito sa trabaho at kahit naiintindihan niya ang kahalagahan ng ginagawa nito, nasasaktan siya dahil sa kakulangan ng oras nilang magkasama. Samantala ay ipinakita si Hisem na nakikipag-usap at lumalabas na siya mismo ang tema sa loob ni Sam Adair. Ikinwento niya na ginugol niya ang maraming taon sa France kasama ang kanilang ina upang maghanap ng lunas sa kondisyon nito,
at ang katotohanan na 2 beses lang nila ito nakikita kada taon noong pagkabata at ito ang nagpaliwanag sa emosyonal na distansya sa pagitan nila. Kinabukasan ay ginigising ni Yuyui si Hisem upang ibigay ang mensahe ni Sam Adair, kaso sinabi nitong hindi siya kakain ng almusal at sa oras ng pagsasanay ay nagreklamo ang grupo na inukupan ni Mikazuki ang practice golem, kaya't kinailangan munang maghintay si Yuyui hanggang matapos ito. Patuloy na pinipilit ni Hisem na kumbensihin si Sam Adair pero bigo pa rin siya at kinagabihan. Inimbitahan niya si Yuyui na uminom ng beer at doon niya inisip na marahil nagsimula ang distansya sa pagitan ng mag-ina. 4 na taon na ang nakalilipas, noong nagkasakit ng malubha si Sam Adair at nanatiling walang malay ng 1 linggo. Noong panahong iyon ay umuwi si Hisem dahil nasa France ang kanilang ina upang gamutin ang mga pasyente at marahil iyon ang nagbukas ng sugat sa pagitan nila. Tinanong ni Hisem kung maaaring nagalit ba siya sa kanilang ina at naalala ni Yuyui ang sarili niyang karanasan at iminungkahi na dapat silang maging tapat sa isa't isa na dapat niya itong ituring na isang adult, at huwag ding kalimutan ng umiti. Sinubukan niyang kausapin si Sam Adair kaso bumalik siya at sinabing nakatulog na ito bago pa niya magawa, kahit ganoon ay mukhang nabigyan siya ng lakas ng loob at kinabukasan ay iginiit ni Yuyui kay Hisem na aalis na kinagabihan ang mama nito, at nangako si Sam Adair na babalik siya sa kanilang bahay. Kaya't nakipag-usap si Hisem sa kanya at umalis si Yuyui para bigyan sila ng pribadong oras. Humingi ng tawad si Hisem dahil umalis siya at pumunta sa France nang walang malinaw na dahilan. Ibinunyag ni Sam Adair na lumayo siya dahil naniniwala siyang ang kanyang kapanganakan ang sumisira sa kanilang pamilya, ngunit itinanggi iyon ni Hisem na humingi ng tawad at nagkasundo silang magkapatid. Bagamat hindi pa handang humarap si Sam Adair sa kanyang ina ay iginiit ni Yuyui na dapat niya itong gawin kaya't tumalon siya sa ilog. Sinundan siya ni Hisem gamit ang kanyang kapangyarihan at sinasabing kung matatakot siya ay hindi siya nag-iisa at nang bumalik sila, sinalubong sila ng ina ni Sam Adair na niyakap ang kanyang anak habang umiiyak. Kinagabihan ay tinawagan ni Yuyui ang iba at kinumpirmang bibisitahin niya ang kanyang lolo at kinabukasan. May dinalang hindi pamilyar na tao sa pagsasanay na agad itong nakilala ni Noy ngunit hindi niya gaanong pinansin, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sam Adair sa grupo ang tungkol sa kanyang presensya. Karamihan ay walang pakialam ngunit ang kabalyerong hayop ay napabuntong hininga, habang kumukuha siya ng pagkain ay napansin ni Yuyui ang isang pasilyo na hindi na umiiral, at ipinaliwanag ni Noy na iyon ay nilikha lamang. Nang pumasok siya ay bigla siyang napunta sa ibang dimensyon kung saan naroon din ang buong grupo. Nahihiya si Hanako dahil naka-cosplay siya kaso maya-maya ay ipinatawag ni Anima ang kabalyero ni Nagumo at ginawang isang unicorn, tinawag siyang maalamat na kabalyerong unicorn. Pagkatapos nito ay binuwag niya ang espasyo at ibinalik silang lahat at napagtanto ni Yuyui na ang 12 kabalyero ay hinati sa 3 grupo at bawat isa ay pipiliin ng sapalaran upang maging maalamat. Si Mumo ang una at habang ang dalawa ay nananatiling misteryo ay bigla namang lumitaw ang isang mud golem na may 8 mata. Tinawagan sila ni Sam Adair at sinabing hindi siya makakalaban dahil naubos ang lahat ng kanyang lakas, at ang tanging hiling niya ay walang dapat mamatay at nagtipon ang grupo sa tuktok ng bundok kung saan nakaharap nila si Animas at ang nilalang na may 8 mata. Mabilis na kumilos si Mikazuki at niligtas ang 2 babae mula sa sakop ng atake ng halimaw. Tinawag ni Rayo ang kanyang golem upang lumaban kaso nawasak ito sa isang hampas lang gamit ang buntot ng nilalang na puno ng matutulis na spike. Noon bumagsak si Nagumo mula sa langit na parang drill at nabali ang buntot ng kalaban. Pagkatapos nito ay tumakas sina Animas at ang nilalang at naiwan ang mga kabalyero na ligtas sa ngayon. Sa pagsasanay ay gumawa si Rayo ng mud golem na may 3 mata at isang braso sa ulo upang tulungan ang grupo, gamit ang matutulis na ngipin bilang pangunahing sandata. Natuklasan ni Yuyui na kaya ni Tero na pataasin ang molecular temperature upang lumikha ng apoy, habang kayang i-freeze ni Hanako ang anumang bagay at wala silang pakialam sa pagbibigay ng pangalan sa kanilang mga teknik, ngunit karamihan sa iba ay nagsabing mas maganda kung gagawin ito. Pag-uwi ay nagulat si Yuyui nang makita siyang nakabitin ng patiwarik mula sa kisame ng kanyang silid. Nais niyang malaman kung ano ang ginagawa niya roon at sagot niya ay gusto niyang kumain. Nag-alok si Yuyui ng instant noodles kaso hindi iyon sapat. Humingi pa siya ng dagdag at pumayag si Yuyui sa kondisyong sasabihin niya kung paano niya matutulungan si Sam Adair na makarecover. Giit ni Anima na ang pagkain ay nagpapabalik ng kanyang enerhiya at naipapasa niya ito kay Sam Adair.
Iminungkahi ni Noy na tawagin sina Yayawi at Teru upang magluto dahil parehong mahusay sa pagluluto at agad siyang nagbukas ng portal at dinala sila. Nahihiya si Yayawi dahil muli siyang nahuli na naka-cosplay at pagkatapos nilang maghanda ng pagkain, tinanong ni Taro kung sino ang dalawa pang napiling maalamat na kabalyero at tumanggi si Anima na ibunyag iyon, dahilan upang lalo silang maintriga. Maya-maya ay umakyat si Yuyui sa bundok upang maghukay ng mga patibong para subukang hulihin ang 8 matang halimaw. Gumawa siya ng maraming setup upang tumaas ang tsansa ng pagkakahuli nito at napadaan si Mikazuki. Inimbitahan niya ito na uminom ng beer kinabukasan. Nang bumalik ang halimaw ay agad na nagtipon ang mga kabalyero at napansin ni Nagumo na muling tumubo ang buntot ng kalaban. Kaya siya ang unang umatake gamit ang kanyang drill kick technique ng paulit-ulit kaso naging malinaw na pabigla-bigla siya at nauwi sa pagkakatapon ng malayo. Sinubukan ng natitirang grupo na tumulong kaso nahihiya si Nagumo at tinanggihan ang kanilang tulong. Binuhusan ni Teru ng gasolina ang ulo ng halimaw at sinunog ito dahilan upang malito ang nilalang at pinigilan naman ng mud golem ni Rayo ang halimaw saglit. Pero umikot ito at lumilikha ng buhawi upang makawala at pinagsama ng dalawang babae ang kanilang mga teknik upang umatake, kaso nagmintis sila at sa huli ay pinigilan ni Nagumo ang halimaw dahilan upang tapusin ng grupo ang laban ng madali. Maya-maya ay ibinalita ni Anima kay Sam Adair na natalo na ng mga kabalyero ang mud golem at saka siya umalis upang maghanap ng mas maraming pagkain, pagkatapos ay lumipat ang kwento kina Taro at Hanako sa isang karaniwang araw. Sila ang napiling maging kabalyerong daga at kabalyerong mantes. Napansin ng kabalyerong daga na mas tahimik at malamig si Hanako na bagay na akma sa katangian ng mga mantes. Karaniwan ay matatapang ang nakakatanggap ng mantes at habang ang mas takot ay nauuwi sa daga, nagsimulang magnilay si Teru tungkol sa kanyang kahilingan at ng gabing iyon ay natuklasan niyang si Hanako ay humiling ng kamatayan para sa isang kriminal na nakita niya sa balita. Hindi ito sinang-ayunan ng kabalyerong daga at binalaan siyang may kapalit ang ganitong hiling, subalit hindi nag-alala si Hanako at ipinaliwanag niyang tatanggapin niya ang anumang kapalit kaya't hiniling ni Teru na mabuhay si Hanako mula sa isang nakamamatay na sugat ng isang beses. Ipinaliwanag ng kabalyerong daga na gagana lamang ang kahilingan na iyon kung mananatili siyang may malay sa mismong oras na iyon. Kung agad ang kamatayan ay hindi ito maa-activate at sa kasalukuyan ay naunawaan na ni Teru ang kanyang damdamin para kay Hanako, pero hindi pa ito batid ng babae habang nagluluto siya para kina Yuyui at Mikazuki sa isang inuman ay hinihikayat siya ng grupo na aminin ang kanyang nararamdaman. Dumating si Hisam para ibalik ang librong hiniram niya matapos niyang magpalipas ng gabi sa silid ni Yuyui. Nagbiro si Mikazuki na may relasyon ang dalawa pero ipinaliwanag ni Yuyui at Hisam na may partikular na dahilan kung bakit nangyari iyon, dahil sa init ay iminungkahi ni Sam Adair na umakyat sila sa bubong. Pagkatapos ay inimbitahan ni Teru si Hanako na umakyat sa bubong balang araw kaso hindi ito gaanong nagpakita ng interes. Kinagabihan ay hindi makatulog si Teru at iniisip kung aamin ba siya o hindi at kinaumagahan, nagsanay siya ng kanyang kakayahan na hango sa teknik ni Yuyui. Biglang lumitaw ang isa na namang mud golem na ngayon ay may hawak na sibat at may kasamang maliliit na alagad. Nagtipon ang grupo upang lumaban subalit umatake ang mga alagad at naghiwa-hiwalay ang dalawang lalaki at dalawang babae mula sa natitira. Nagpasya silang tapusin agad ang maliliit na kalaban. Samantala ay hinarap ni Sam Adair ang golem na may sibat at balanse ang atake at depensa nito. Dahilan upang mahirapan siyang makakuha ng bentahe ay sumugod si Yuyui para tumulong at sinubukan namang suportahan ni Teru gamit ang apoy, subalit siya ang naging target. Salamat sa kanyang bagong teknik at nakaiwas siya at nang makita niyang nasa panganib si Hanako ay itinapon niya ang sarili sa harapan nito upang protektahan siya. Pareho silang tinamaan ng sibat at bago mamatay ay inamin ni Teru ang kanyang pag-ibig na alam na ni Hanako. Bigla siyang nagliyab dahilan upang umatras ang golem at noon nag-activate ang hiling kaya nailigtas si Hanako, bagamat tinanong ng kabalyerong mantes kung bakit nagsakripisyo si Teru kung alam niyang mabubuhay si Hanako kaso lang ay huli na ang lahat. Samantala ay napaligiran ang grupo ni Nagumo at noon dumating si Mikazuki at sinasabing hawakan nila ang kanilang pwesto habang siya ang bahala. Gumawa siya ng mga plataporma upang makagalaw pero ginawa niya itong mga sibat tulad ng kay Henjutsu, dahilan upang matalo ang maraming kalaban. Tumakas ang mga natira at naiwan si Mikazuki na pagod at nang muling magsama-sama ang lahat, labis silang nagulat sa pagkamatay ni Teru at inutusan ni Nagumo na umatras ang lahat habang siya ang tatapos ng misyon.
Lubos na nawasak ang kalooban ng mga babae habang napuno ng takot si Teo at tinanong ng kabalyerong itim na pusa kung paano nananatiling kalmado sina Rayo at Nagumo. Sagot ni Rayo na wala namang tunay na malakas sa ganitong mga sandali at kaagad naman, hiniling ni Nagumo sa kanyang dating katulong na asikasuhin ang mga bagay na may kinalaman kay Tero. Ibinunyag nito na nakatanggap siya ng utos na burahin ang kontak ni Nagumo mula sa salinar ni Tero at binanggit ang isang laro, na nagbunsod ng hinala na pinaglalaroan ng pulisya ni Enemos ang sitwasyon. Samantala ay walang tigil na nagsanay si Mikazuki at si Hanako naman ay tila malamig at walang pakialam sa pagkamatay ni Tero. Kinilala ni Noy si Tero bilang isang tunay na kabalyero, handang magsakripisyo kahit alam niyang mabubuhay si Hanako. Biglang lumapit si Anima kay Yuyui at inalok siya ng kapangyarihan, at tinanggap niya ito kaya dinala siya sa ibang dimensyon at ipinaliwanag ni Anima na maglalaban sila upang malaman kung sino ang magmamana ng kapangyarihan ng maalamat na kabalyero. Pumayag ang dalawa ng walang alinlangan at gumamit si Anima ng mga kahoy na espada na kinokontrol mula sa malayo, habang sinubukan namang sumugod ni Yuyui kaso siya ay naitaboy at napatumba. Napansin ni Noy na kulang pa rin si Yuyui ng kinakailangang determinasyon, kahit taglay na niya ang lakas ni Henjutsu at nagsimula siyang mag-isip na ibigay na lang kay Anima ang kapangyarihan pero bigla niya itong ginawang isang dragon. Umamin si Ayawi na gusto niya si Yuyui at pipigilan niya ito kung kinakailangan. Pagbalik ng grupo ay nakita nilang iniiwasan ni Hanako nang may inis ang kabalyerong Mantes tulad ng ginawa dati ni Yuyui. Subalit hindi niya kinaya at umalis siya ng bahay nang walang dalang payong at kahit umuulan, umakyat si Yuyui sa bundok upang takpan ang mga hukay na hinukay niya, doon niya nasalubong si Mikazuki na nag-alok ng tulong. Sa kanilang pagbabalik ay nakasalubong nila si Hanjutsu at agad sinipan ni Mikazuki ang mukha nito, ginamit ni Yuyui ang kanyang kapangyarihan para umatake at sinabi nilang pareho silang lumampas na sa limitasyon, kaso nagpakilala ang anino at lumabas na isa pala itong golem na may 11 mata. Hindi maintindihan ni Yuyui kung nasaan ang may 10 at 10 mata at laking gulat niya nang magsalita ang 11 mata, sinasabing nakasalubong na nila ang may 10 mata noon at pagkatapos, nag-transform ang 11 mata na golem bilang si Sam Adair kaya't nagpasya silang umatras muna. Kalaunan ay iniulat ni Yuyui ang lahat kay Nagumo at inirekomenda niyang suriing mabuti ang kakayahan ng bawat isa bago magdesisyon, samantala ay nakatagpo ni Hanako ang anyo ni Tero at nag-usap silang dalawa, nagbalik tanaw sa nakaraan at naalala ni Hanako na noong bata pa sila ay palagi itong nasa tabi niya, kaso siya ang unang umiiyak sa tuwing may nangyayari. Kahit siya ang nasasaktan si Tero ang laging lumuluha para sa kanya at para bang sa paglipas ng panahon, isinipsip nito ang lahat ng kanyang kalungkutan at nakita niya ang sarili bilang nakatatandang kapatid na dapat umasa rito, at inisip pa niyang sabay silang papasok sa kolehiyo. Kaso nang magpasya si Tero na tapusin ang high school at tahakin ang landas ng pagluluto at nagsimulang mawala ang sariling direksyon ni Hanako, ngumiti siya para rito kaso nang makita niyang tunay na masaya si Tero, nakaramdam siya ng kawalan sa kanyang loob. Sa kanyang pagtatangkang mabawi ang damdamin at nagpasya siyang manatili sa tabi niya, kahit alam niyang hindi totoo ang anyong iyon at nagpasalamat pa rin si Hanako sa presensya nito dahil nakatulong iyon para makabawi siya ng balanse, umalis ang golem na nagsasabing muli silang magkikita sa susunod na laban. Hindi nagtagal ay muling lumitaw ang golem na may 9 na mata at nagtipon ang buong grupo na nakaitim bilang paggalang kay Tero. Kaso hindi nakadalaw si Sam Adair at habang naghahanda para sa susunod na laban ay ginupit ni Hanako ang kanyang buhok at iniwan ang pagiging tahimik at masunurin upang tunay na maging isang mandirigma. Nagsimulang maghinala si Mikazuki na ang maliliit na kalaban ay bahagi ng plano ng golem na may 10 mata, kaya nanatiling alerto ang grupo laban sa dalawang banta at sa gabing iyon, sina Nagumo at Uoy ay nag-transform sa kanilang mga maalamat na anyo upang sumali sa laban. Nilapitan ni Hanako si Animus at hiniling na siya ang bahala na humarap sa 9 na matang golem, binanggit ni Animus na isa sa alang-alang niya ito at habang lumalaban ay nagawang ipitin ni Uoy at Nagumo ang sandata ng golem, at sinamantala iyon ni Mikazuki upang magpalipad ng atake gamit ang mga sibat. Naglagay si Hao ng isa pang golem sa harapan upang harangin ang sibat ng nilalang na agad na nabasag, at sa isang pinagsamang atake at napilitang umatras ang halimaw pero sa dulo ng dinadaranan nito ay naghihintay na si Hanako, nagpapakawala ng sunod-sunod na mga palason ng yelo at ibinuhos ang lahat ng kanyang damdamin sa huling atake.
Sinabi ni Anima na kahit mataas ang paggalang kina Henjutsu at sa kabalyerong espada, si Teru ay minahal sa isang espesyal na paraan ng lahat at naging inspirasyon at nagpa siya si Hanako na tahakin ang landas ng culinary school kapalit ni Teru. Isang araw sa klase ay nagulat si Mikazuki kay Hao nang alukan siya ng isang madaling trabaho na may mataas na sahod, dahil sa kuryosidad ay pumayag siya at dinala sa isang opisina kung saan siya magtatrabaho bilang security at kilala na ng amo ang magkapatid, kaya't agad niyang tinanggap si Hao nang malaman niyang alagad siya ni Henjutsu. Matapos kumain ng masarap na steak, tinawag ni Mikazuki si Sam Adair upang sumama sa kanila at may dala pa siyang iba. Sa gitna ng pagkain ay ikinwento ni Mikazuki noong nasa high school pa siya at nasa kolehiyo na si Henjutsu at mahilig siyang magyabang tungkol sa mga street fight, ngunit sinabi ni Henjutsu na walang halaga ang mga ganoong bagay pagdating sa paghahanap ng trabaho. Upang patunayan ang kanyang punto ay ipinakita ni Henjutsu na marami pang dapat matutunan si Mikazuki at isinisi nito ang pagkatalo sa kanilang agwat sa edad. Nagmungkahi si Henjutsu ng rematch sa hinaharap at gayunman, nagsimulang maghinala si Mikazuki na may tinatago si Henjutsu kaya sinimulan niya itong sundan. Noon nga ay napaligiran si Mikazuki ng isang gang na inakalang spy siya ni Henjutsu para sa iba, habang iniinteroga siya at pinrovok niya ang mga lalaki at sa huli ay nahuli siya at nais nilang malaman kung ano ang koneksyon niya kay Henjutsu dahil nakialam ito sa kanilang negosyo. Sa huli ay lumitaw si Henjutsu mismo at mag-isa niyang tinalo ang buong grupo at niligtas si Mikazuki at pagkatapos ay ipinakilala siya sa amo, na namamahala sa seguridad at paglutas ng mga sigalot ay nakita nito ang potensyal kay Mikazuki at hiniling kay Henjutsu na sanayin siya. Makaraan ang 6 na taon at sapat na ang lakas ni Mikazuki upang harapin mismo si Henjutsu sa isang mabangis na duelo, at kinilala ang kanyang talento at simula noon ay isinama na siya ni Henjutsu sa mga pansamantalang trabaho. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena kay Sam Adair na nakatulog habang inaayos ni Yuyui ang pag-uusap kasama si Mikazuki para sa darating na weekend. Ipinahayag ni Anima na ang mananalo ay papayagan na lumabas kasama si Sam Adair at ng gabing iyon, tinanong ni Noi si Yuyui kung naniniwala siyang mananalo siya at sagot niya ay kailangan niyang manalo dahil nais pa niyang magsanay kasama si Mikazuki. Sa weekend ay ikinwento ni Mikazuki sa mga babae ang tungkol sa duelo at iminungkahi ng hayop ni Sub-Aro na si Lee, na magsalita ang uwak ni Mikazuki pero sagot nito at ang huling beses na nagsalita ang uwak ay noong naglalakbay siya sa India. Doon niya nakita ang isang babaeng sumasayaw sa kalsada dahil wala siyang maibigay, humingi ito ng tinapay at para sa mga babae ay tila kakaiba si Mikazuki at samantala, nagdadala naman ng mga libro si Teo sa 11 matang mud golem upang mas lalo nilang maunawaan ang mundo. Patuloy na lumilitaw mula sa kung saan-saan ang maliliit na golem na may 10 mata, dahilan upang maramdaman ng matindi ng mga kabalyero ang kanilang presensya, dahil sa napakaraming kalaban at pinaghinalaan nilang may isang sentrong core at habang buo ito ay patuloy din na magpapakita ang mga alagad. Sumugod si Sam Adair laban sa lahat hanggang sa wala nang natira at tumawa si Animus at umatras, kahit bumubuhos ang ulan at ayaw ni Mikazuki na ipagpaliban ang laban, kaya't pareho silang pumasok sa domain kung saan nais nitong panoorin ang kanilang labanan. Inalis ni Yuyui ang kanyang salamin at sumugod at habang si Mikazuki naman ay nag-set up ng espesyal na formation upang makagalaw sa himpapawid, lumaban si Yuyui at natatamaan siya dahilan upang maging mas matindi ang laban at napagtanto ni Mikazuki na nagsisimula ng mag-enjoy si Yuyui. Subalit sa huli ay itinumba siya ng malakas sa lupa at natapos ang duelo at bumalik si Mikazuki sa kanyang dojo at inamin na nagustuhan niya ang laban. Nagkita siyang muli kasama ang mga babae at nagkomento na marahil ay lalabas na si Yuyui kasama si Sam Adair. Kaso sabi ni Ikamaki ay napapaligiran na si Yuyui ng mga babae at hindi na niya kailangang habulin pa ito, kaya nagpa siya si Mikazuki na tuluyan ng magsaya sa kung ano ang meron siya, samantala ay nagsisi si Yuyui na siya ang kailangang magbayad ng bill para sa malakas kumain na si Sam Adair. Kinabukasan ay muling nagtipon ang mga kabalyero at ibinunyag ni Yuyui na natuklasan niya ang bahagi ng mga patakaran ng laro. Bawat halimaw ay may natatanging pangalan at lumilitaw sa isang partikular na buwan at napag-alaman niyang may 12 halimaw sa kabuuan at hanggang ngayon ang ika-9 lamang ang natalo at pagkatapos nito, lumipat ang eksena kina Ikamaki at Sub-Aro at isang gabi habang kumakain ng ramen si Yuyui ay nasalubong niya sina Ikamaki at Teo. Tinanong ng binata kung ano ang mga hiling nila ngunit itinago ni Ikamaki ang kanyang lihim.
habang isiniwalat naman ni Yuyui ang sa kanya at naghahanap pa rin ng inspirasyon si Teo dahil hindi pa niya nagagamit ang sarili niyang kahilingan. Maya-maya ay nilinis ni Sub-Aro ang magulong silid ni Ikamaki at ng gabing iyon, nagsanay ng husto si Ikamaki at kumbinsidong wala siyang talento sa mga intelektual na bagay tulad ni na Sub-Aro at Yuyui, kaya gusto niyang palakasin ang sarili upang maprotektahan si Sub-Aro. Binalaan siya ng kanyang hayop na si Yuren na kapag siya'y masyadong lumakas at maaaring hahamunin siya ni Mikazuki, ngunit sagot niya na kapag dumating ang oras na iyon at maaari niyang agawin si Sub-Aro palayo kay Mikazuki. 3 buwan bago nito ay nakilala ni Ikamaki si Yuren at ipinakilala siya kay Sub-Aro, bagamat kilala na ni Sub-Aro si Lai at dinala nila ang kanilang mga hayop sa kanilang guro, na nagsabing dapat nilang pakinggan ang mga ito at sa parehong araw ay sabay na nangako ang dalawang babae na tiyakin nila ang kaligayahan ng isa't isa, habang si Teo naman ay muling nagdala ng mga libro sa golem na may 11 mata. Ngunit muling lumitaw ang maliliit na mud golem at marahas na umatake dahilan upang mapipilitin silang tumakas, muling nagtipon ang mga kabalyero upang wasakin ang mga nilalang na ito at kahit hindi naman ganoon kahirap ang misyon, walang makatiyak kung may ilan pa bang nakatakas at napansin ni Samader na mas matitibay na ang mga ito kaysa dati. Kinabukasan habang naglalakad ay nilapitan si Yuyui ni Noy at tinanong kung ano ang plano niya tungkol sa pag-amin ni Yawa, nagkunwari si Yuyui na hindi niya naiintindihan ang tinutukoy at ipinaliwanag na ayaw niyang pag-usapan ang bagay na iyon at hindi nagtagal ay muling nabangga siya kay Uoy. Sa kabila ng matinding kaba at awkward na sitwasyon ay nagdesisyon si Yayoi na kumilos na parang walang nangyari, samantala ay dinala ni Teo ang golem na may 11 mata sa sinehan at umaasang matututo ito ng mas marami tungkol sa mundo. Napag-isipan ng nilalang na kahit gawa lamang siya sa putik at nakakaramdam pa rin siya ng mga bagay na hindi man empatiya sa mga pagkawala, kundi isang malalim na kuryosidad at kagustuhan na makaunawa at napansin din itong hindi masyadong malapit si Teo sa iba pang mga kabalyero. Isang araw silang magkasama at nagawa pa ng nilalang na may 11 mata na makipagpalit ng lugar kay Teo sa loob ng isang araw para lang makita kung mapapansin ng iba ang kaibahan. Makalipas ang ilang sandali ay umakyat si Teo sa bundok at nakatagpo si Animus na nagbigay sa kanya ng sleeping bag para doon magpalipas ng gabi. Naalala ni Teo ang panahon ng una niyang makilala ang kabalyerong uwak at noong hiniling niyang makita ang lahat na masira, dahilan upang maakit sa kanya si Animus at ibinunyag ni Animus na ang dating kabalyerong uwak ay minsan ding naglingkod sa kanya at pagkatapos ay inalok siya ng isang alyansa. Kinabukasan na bumalik ang golem na may 11 mata at napagtanto nitong magkaiba talaga ang pelikula sa totoong buhay, biglang lumitaw ang maliliit na clay golem at muling umatake dahilan upang muling magsama-sama ang mga kabalyero, agad nilang napansin na mas malakas at mas marami na ang mga kalaban. Inutusan ni Rio ang lahat na umatras dahil gusto niyang subukan ang isang bagay at nagpadala siya ng clay clone sa laban, ngunit mabilis itong natalo dahil mas makapangyarihan na ang mga nilalang at wala siyang nagawa kundi i-activate ang self-destruction system ng clone upang burahin ang lahat ng kalaban sa isang pagsabog. Makalipas ang ilang araw ay tumatakbo si Mikazuki sa bundok nang matagpuan niyang nahuli si Teo sa isa sa mga lumang patibong ni Yuyui. Nang tanungin kung ano ang ginagawa niya roon at natakot si Teo na mabuko kaya sinabi niyang nagsasanay siya, at naniwala naman si Mikazuki. Sa parehong araw ay muling nakita ni Yuyui ang dalawang babae sa isang ramen shop at pagkatapos ay sumama si Teo kay Mikazuki sa bahay ni Yuyui para uminom kasama rin ang mga babae. Sinabi niya na gusto niyang isauli sa kanila ang aklat ng kanilang guro at sa huli, nagsalo-salo sila ng pagkain at tila natuwa si Teo sa masiglang samahan na iyon. Pagkatapos ay inihatid ni Mikazuki ang 3 babae pauwi at ibinigay ng mga babae ang aklat ng guro kay Teo. Ipinapaliwanag na natutunan na nila ang lahat ng kailangan nila at pagkaalis nila ay napansin ni Mikazuki na baka mag-alala ang mga magulang ni Teo, kaso sagot nito kabaligtaran ang pamilya niya. Ilang sandali pa ay dumating ang ama ni Teo upang sunduin siya at saka umalis si Mikazuki at pagkaraan nito, hiniling ni Teo sa golem na may 11 mata na huwag masyadong makialam, kahit alam niyang nag-aalala lang ito para sa kanya. Ipinaliwanag ng nilalang na gusto nitong basahin ang aklat pero nagpasya si Teo na siya muna ang unang magbabasa, habang patuloy pa rin siyang umaasang babagsak ang martilyo sa mundo at makalipas ang ilang araw ay muling hinarap ng mga kabalyero ang mga halimaw, na ngayon ay mas lalo pang umunlad.
Napansin nila ang isang kakaibang nilalang sa grupo at agad nila itong tina-target at nagulat si Sam Adair nang bigla itong mag-transform bilang isang cartoon character at sa isang mabilis na hiwa. Nakalikha ito ng pagkakataon para mahati ang mga kabalyero pero karamihan sa kanila ay nakayanan pa ring kontrolin ang sitwasyon. Gamit ang pinagmumulan ng tubig upang palakasin ang kanyang kapangyarihan, muling nagsama-sama ang tatlong bata sa kanilang medyo magulong muling pagkikita at tanging sina Sam Adair at ang dalawang maalamat na kabalyero ang humarap ng harapan sa golem na may 11 mata. Hiningi ni Nagumo kay Ayori na tulungan ang iba kaso siya naman ang naging target ng halimaw, kaya kinailangang protektahan siya ni Sam Adair at Nagumo at samantala ay pinili ni Yuyui na huwag lumaban. Sa halip ay ginamit ang kanyang kakayahan upang hanapin ang kinaroroonan ng lahat. Sa paggawa nito ay nasalubong niya si Camilo Mikazuki na pareho rin ng ideya at ang tatlong bata ay bumaba sa burol, ngunit natapilok si Sub-Zero habang tumatakbo kaya nagtago sila sa isang kuweba. Natagpuan ni Kon si Hanako at iniligtas siya bago muling nagsama-sama ang grupo. Samantala ay naganyong si Hisam ang 11 mata na halimaw upang pigilan si Sam Adair sa pag-atake. Nang sumugod si Nagumo at nagbago naman ito ng anyo at ginamit ang imahe ng kanyang anak pero hindi siya nalinlang at walang alinlangan na nagbigay ng isang malakas na sipa. Dumating si Rayo na nakasakay sa kanyang clay creation kasama sina Sam Adair at Nagumo. Habang nasa loob ng kuweba ay kinukumbinsi si Tao na mamamatay siya kung mananatili pa siya roon, hindi niya alam kung pagtataksilan siya ni Animus. Ngunit hindi rin niya pinapahalagahan ang sariling buhay kung ang kapalit ay mabuhay ng walang pag-ibig. Nainis si Kim Ashi sa ganoong pananaw kaya't sinuntok niya si Teo at sinabihang tigilan na ang madaling pagsuko, at hinimok siyang lumikha ng magagandang alaala. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang kapangyarihan ay inamin ni Teo na kaya niyang ibalik ang oras ng kahit anong ngunit kaunti lamang, hiniling ni Yukamashi na gamitin niya ang kakayahang iyon sa nabali na bukong-bukong ni Sub-Zero at gumana nga ang kapangyarihan kaya gumaling ang sugat. Ngunit natuklasan agad ng mga halimaw ang kuweba at sa kabutihang palad, dumating sina Mikazuki at Yuyui sa oras upang tumulong dahil sa bagong motibasyon ay nakatakas ang grupo, at inakit ni Yuyui ang mga halimaw papunta sa isa sa kanyang mga patibong. Sa tulong ng dalawang babae ay nagawa nilang durugan ang mga ito at pagod na pagod si Teo at binuhat siya pauwi ni Hanako, samantala ay nasira ang clay creation ni Rayo at nanatiling matatag ang nilalang na may 10 mata. Lumitaw si Animus at nagpasya na tapusin muna ang laban dahil kailangan munang makabawi ng kanyang mga alagad, sa pag-uusap pagkatapos ng labanan at ibinunyag ni Rayo na ang nilalang na may 10 mata ay may sentrong core na walang tigil na nagpaparami at malamang ay itinago iyon ni Animus kung kaya't hindi nila ito matagpuan. Naalala ni Tao ang nakaraan at pinagsisihang hindi niya naintindihan ang kanyang kapangyarihan noon pa, naniniwalang kaya sana niyang iligtas si Teru at pagbalik niya sa bahay. Tinanong niya si Kuruha tungkol sa kabalyerong uwak. Ipinaliwanag ni Kuruha na matapos mawala ang kanyang mga kasama, nilamon siya ng pagkakasala at tinalikuran si Animus kaso mabilis siyang pinatay at sinabi ng uwak na hindi siya makikialam sa mga desisyon ni Teo kung pipiliin niyang kumampi kay Animus o haharapin siya. Pagdating sa bahay ay natagpuan ni Teo ang nilalang na may 10 mata sa loob ng kanyang aparador at nilabanan niya ito ng buong lakas. Kahit nasugatan siya at nagawa niyang talunin ito at lumitaw si Animus na ipinahayag na si Tao ang huling maalamat na kabalyero, at inayos pa ang kanyang bahay at ipinunto rin niya na ang kanyang nakababatang kapatid ay nagising na may kakayahang makita ang clay eyes at siya ang unang nakasaksi sa kanyang tapang. Maya-maya ay binisita ni Animus si Teo at kahit alam niyang nagtaksil ito, binanggit ni Teo na hindi niya kailanman lubos na pinagkatiwalaan siya at saka siya umalis at tumawag si Anako kay Teo. Sinasabing alam na niya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan at ang dahilan kung bakit siya lumayo ay tiniyak niyang hindi siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Tero dahil wala na itong kaligtasan noon pa. Pagkatapos ng tawag ay nakatulog si Tao at makalipas ang ilang araw, ipinaliwanag ni Rayo na naubusan na siya ng ideya para sa mga bagong likha at humingi ng tulong mula sa grupo. Gumuhit sila ng ilang draft at umuwi at sa daan ay nakatagpo ni Rayo sina Animus at ang kanyang grupo kasama ang nilalang na may 11 mata, na humiling na gumawa siya ng isang makapangyarihang sandata para sa kanila. Tinukso siya ni Animus at iginigiit na madali lang patayin ang mga kabalyero, at minsan pang sinubukan na i-recruit si Rayo pero tumanggi ito at itinuring ni Animus ang sarili bilang isang Diyos, kaso nanumpa si Rayo na ibabalik niya ito sa realidad. Pagkatapos noon ay inimbitahan ng dalawang babae si Teo na kumain ng ramen,
habang si Ryo naman ay bumalik sa bahay upang magtrabaho sa isang bagong proyekto. Kinabukasan ay tinipon ni Ryo ang lahat upang ipakita ang kanyang bagong nilikha. Hango sa guhit ni Yuyui ay nagboluntaryo sina Yayoi at Mikazuki upang subukan ang lakas nito, subalit agad na winasak ni Yayoi ang lahat gamit ang isang malakas na hampas na nagpapatunay na malayo pa sila sa kakayahang harapin ang nilalang na may 11 mata. Kinabukasan ay tinanong ni Ryo si Yuyui kung paano mapapalakas ang kanyang pagiging malikhain at iminungkahi ni Yuyui na maghukay ng mga butas. Sinabi niya na napaka-relaxing nito para sa kanya at kahit simple lang ay nakatulong ang paghuhukay kay Yuyui upang mapabuti ang kanyang pisikal na kondisyon at maghapon silang naghukay. Sa huli ay nakaramdam si Ryo ng kaunting inspirasyon kaso pag-uwi ni Yuyui, nakatanggap siya ng nakakagulat na balita at namatay ang kanyang lolo sa isang aksidente na kahit hiniling niyang gumaling ito mula sa sakit, muling umiral ang malupit na tadhana dahilan upang magnilay si Yuyui na ang buhay at kamatayan ay may sariling landas. Sa burol ay ibinunyag ng pinsan niya na madalas sumulat ng mga liham ang kanyang lolo para sa kanya, kaso marami ang naibalik ng hindi naihatid at ibinigay nito ang mga liham kay Yuyui at nang mabasa niya, napagtanto niyang puno ang mga iyon ng pag-aalala at mga tanong kung kailan siya muling bibisita. Pagkatapos ay pumunta siya sa lumang kamalig at nakita ang mga tanikala na minsan ay gumapos sa kanya, buo ang loob niyang talikuran ang lahat at itinapon niya ang mga iyon at pinili niyang patawarin ang kanyang lolo sa lahat ng dinulot na paghihirap. Kinagabihan ay napanaginipan ni Yuyui na nakikipag-usap siya sa kanyang lolo at sa gitna ng panaginip, umalis ang kanyang lolo patungo sa tabi ng ama ni Yuyui dahilan upang habulin niya ito hanggang sa napagtanto niyang isa lamang itong ilusyon. Sa subconscious ni Sam Adair ay narating ni Yuyui ang isang tarangkahan kung saan nakilala niya si Anima, ipinaliwanag nitong nakapasok lang siya roon dahil inanyayahan siya ni Sam Adair kaso dahil hindi pa ganap ang kontrol nito sa espasyong iyon, karaniwang nawawala ang mga alaala ng ganitong panaginip kapag nagising. Gayunman ay sinabi ni Anima na maaari niyang hayaang manatili ang mga alaala kay Yuyui, at nagmungkahi siya ng isang hamon ipinahiwatig niyang nagsisimula ng mabuo ang susi sa kanyang pagkakasala, ngunit hindi pa ibinunyag kung bakit siya ang pinili. Tumawid si Yuyui sa tarangkahan at nagsimulang umakyat kay Sam Adair hanggang sa makaharap niya si Henjutsu. Ang tagpo na iyon ay kapareho ng panaginip na nabanggit dati ni Henjutsu at ang papel nito roon ay pigilan ang pag-akyat ni Yuyui. Wala siyang ibang pagpipilian kaya naglaban silang dalawa ng matindi. Kinilala ni Henjutsu na mahusay na natutunan ni Yuyui ang mga teknik, pero itinuro niyang hindi pa ganap na sanay ang kanyang katawan kahit pa nangingibabaw si Henjutsu sa laban at gamit ang pinakamalakas niyang teknik. Ipinalaganap ni Yuyui ang kanyang enerhiya sa buong katawan upang magkaroon ng mas malaking bilis at lakas, na ikinamangha ni Henjutsu sa kanyang kakayahan. Dahil dito ay nagawa niyang talunin ang dating karibal at kaibigan, sa ikalawang baitang ay natagpuan niya ang kanyang guro na naroon lamang upang manood at tinanong nito ang tungkol sa dalawang bata at sagot ni Yuyui ay ligtas ang mga ito. Matapos ang isang mabilis na kamayan ay nagpatuloy siya sa pag-akyat at sa ikatlong baitang, muling lumitaw si Anima at ginantimpalaan siya ng isang halik sa pagdaig sa mga hadlang at sinabi nitong patatawarin siya ni Sam Adair, kaso pinaalala rin na pagmamay-ari pa rin siya nito. Sa tuktok ng hagdanan na tuluyang hinarap ni Yuyui ang martilyo at kinabukasan, muling lumitaw ang nilalang na may mga mata dahilan upang magsama-sama ang mga kabalyero upang lumaban, dahil wala roon sina Sam Adair at Yuyui na nag-anyong isang klasikong bayani mula sa lumang cartoons ang halimaw, na labis na ikinagulat ni Nagumo. Minsan na siyang gumanap bilang kontrabida laban sa isang bayani na halos kahawig nito kaya't nagpasya siyang lumaban pero dahil lamang sa nostalgia, gayunpaman ay mas matibay at mas mapanganib ang bayani kaysa inaasahan, at kinailangan pang sumaklolo ng dalawang babae upang iligtas si Nagumo. Inatake ni Mikazuki pero dama niya ang sakit sa pagtama sa napakatibay na katawan ng nilalang. Nakagawa rin ng pinsala si Yayoi dahilan upang pagalingin ni Teo ang lahat habang lumikha naman si Hanako ng yelo upang madulas ito, samantala ay naglabas si Ryo ng bagong clay puppet na may kakayahang tuloy-tuloy na umatake sa kalaban. Ngunit nang mawala ang alikabok ay nanatiling buo ang golem at idineklara nitong hindi pa rin sapat ang puppet para talunin siya, binigyan sila nito ng 10 araw upang gumawa ng mas malakas at nagbanta na papatayin ang kanilang mga pamilya kung mabigo sila at pag-alis nito. Nagpasya si Nagumo na muling harapin ito sa itinakdang araw. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Yuyui at nalaman ang laban na itinakda sa loob ng 8 araw,
Napansin din niyang nagbago ng kaunti ang martilyo at samantala ay hinanap siya ng dalawang babae upang subukan ang pinagsamang lakas. Nagpunta si Hanako kay Yayoi upang matuto ng pagluluto at habang ang panghuling estratehiya ay nakasalalay kay Ryo at sa kanyang bagong puppet, iminungkahi ni Hanako na imbitahan ni Yayoi si Yuyui upang magsanay kasama niya dahil makakatulong ang kanyang bilis sa pagsubok ng mga paraan upang hulihin ang kalaban. Sabik na subukan ang bago niyang bilis at nagsanay ng husto si Yuyui kahit ilang ulit siyang napigil ng kapangyarihan ni Yayoi, nagpatuloy sila hanggang gabi at nang imbitahan siya ni Yayoi sa hapunan, sa gitna ng pagkain ay diretsahan siyang tinanong kung ano ang gagawin niya tungkol sa kanyang pag-amin. Sagot ni Yuyui ay narinig niya iyon pero hindi niya naintindihan ang kasunod na bahagi. Inihayag ni Yayoi na alam niya ang plano nila ni Sam Adair na wasakin ang mundo at sagot niya, maaari lamang itong isaalang-alang pagkatapos nilang talunin si Animus at sa ngayon ay maaari silang manatiling magkaibigan. Idineklara ni Yayoi na gagawin niya ang lahat upang pigilan siya at na kung magtagumpay siya, kailangan siyang ligawan ni Yuyui at sagot nito ay pag-iisipan niya ito, samantala ay natapos ng basahin ng 11 matang golem ang diary ng guro at nagmuni-muni tungkol sa kung ano ang nagtatangi sa kanya mula sa mga tao. Sa parehong oras ay tila nakahanap na ng solusyon si Ryo upang makagawa ng bagong puppet, at sa susunod na laban ay ginamit ng dalawang babae at ni Mikazuki ang bago nilang kakayahan at pinatatag ang mga bibig ng kanyang atake gamit ang kanilang kapangyarihan at bumuo ng mga sibat na inihagis sa golem, ngunit nakayanan pa rin itong tiisin. Sumugod si Sam Adair kasama si Chuda patungo sa iba dahilan upang kumilos ang lahat. Ginamit ni Hanako ang apoy na natutunan niya kay Teru at pinagsama ito kay Yayoi at magkasama nilang pinapabagsak ang isang kalaban habang bumalik sa orihinal na anyo ang golem, nagsaman ito ng martilyo at pinabagsak si Nagumo. Subalit tinadyakan ito ni Yuyui patungo kay Sam Adair na muling nagbigay ng isa pang hampas at bagaman hindi pa rin sapat, dumating si Ryo at tinanong kung ano ang ginagawa ng golem nitong mga nakaraang araw at sumagot ito na nagbabasa lang siya. Napagtanto ni Ryo na pagkatapos ng bawat transformation na kailangan nitong magpahinga, at idineklara niyang natuklasan na niya ang katotohanan tungkol sa mga clay puppet at nagsummon siya ng 3 puppet ng sabay-sabay, na pumihil at nagpabagsak sa golem. Bago ito tuluyang masira ay nagtanong ang golem kung ano ang kanyang tunay na kalikasan, ipinaliwanag ni Ryo na sila ay refleksyon ng puso ng lumikha sa kanila at ang pagkahilig nito sa pagbabasa ay sumasalamin sa uhaw sa kaalaman. Nang nasiyahan ay nagpaalam ang golem bago tuluyang naglaho kasabay ng mga puppet ni Ryo, umatras din si Animus at nagpasya ang mga babae na bumuo ng isang pinagsamang teknik upang harapin ang susunod na 11 matang golem. Hiniling ni Ryo na marating nila ang langit kung saan lumitaw ang isa pang sandata na ginawa upang kontrahin ang martilyo. Sa mga sumunod na araw ay nagsanay sila upang pag-isahin ang kanilang mga kapangyarihan kaso mahirap pa ring kontrolin. Sa gabi ay nakatagpo nila si Animus na nagluksa para sa bumagsak na golem dahil nagpapaalala ito sa kanya ng kanyang sarili. Bumalik ang kwento sa nakaraan at nang mawala ang pamilya ni Animus at Anima sa isang trahedya, napilitan silang manirahan sa isang research facility kung saan nagkaroon ng malasakit sa kanila ang direktor at nais pa silang ampunan, ngunit nabunyag na mismong si Animus ang may kagagawan ng trahedya. Naniniwala siyang espesyal ang kanyang kapangyarihan at kayang sirain ang lahat, sinubukan siyang pigilan ni Anima at hinahangad na selyuhan ang kanyang kapangyarihan upang makapamuhay sila ng payapa, naniniwalang maaari siyang maging isang iskolar dahil sa pagmamahal nito sa pagbabasa. Kaso kinabukasan ay hinikayat ng direktor si Animus na gamitin ang kanyang kakayahan para sa pananaliksik, dahil dito ay naniwala siya na isa siyang Diyos kaya't nilikha niya ang martilyo at winasak ang pasilidad, na nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Biglang napunit ang espasyo at naglakbay silang dalawa sa kasalukuyan at nais muling wasakin ni Animus ang mundo, kaya lang pinigilan siya ni Anima at inilabas niya si Animus at hinamon ito sa isang laro gayunman, paulit-ulit siyang nabigo na nagresulta sa paulit-ulit na pagkawasak ng mundo at inabot ng mahigit 100 taon bago niya nakatagpo si Sam Adair. Noong panahong iyon ay walang ideya si Sam Adair kung sino talaga si Anima o ano ang kanyang pakay at sinubukan niyang makipag-peace, iniaalok na tuparin ang isang hiling ngunit walang maisip na hiling si Sam Adair at dahil dito, nagsimulang sundan at obserbahan siya ni Anima. Isang araw habang wala ang ina ni Sam Adair na si Riz Sim ay nagpasya siyang lumabas at magsaya kasama si Anima, sa kanilang paglalakad ay nakatagpo sila ng isang mabagsik na aso at doon unang lumitaw si Yuyui.
ito ang kauna-unahang pagkikita ng dalawa. Nais ni Yuyui na dalhin ang nawawalang si Sam Adair sa pulisya dahil may tiwala siya sa kapulisan bunga ng trabaho ng kanyang ama, kaso tumakbo ito at iniisip na siya'y arestuhin at nang habulin siya ay inakusahan ni Yuyui si Anima na isang kidnapper. Hinagisan niya ito ng lobo at dinala palayo si Sam Adair at sinabi ni Yuyui sa kanya na hindi masama ang mga pulis at ibinunyag ang kanyang pangarap na sundan ang yapot ng kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali ay naabutan silang muli ni Anima at ipinakilalang siya ang tagapangalaga nito. Napapailang niya ito at saka sila naglaho dahilan upang maniwala si Yuyui na imahinasyon lamang ang lahat. Paglaon ay nalaman nito ang 7 taong plano ni Anima at ginamit niya ang kanyang kahilingan upang muling magkita sila ni Yuyui balang araw. Ang pagpiling ito ang siyang nagugnay sa kanya sa sitwasyong kinasasangkutan ng lahat. Sa kasalukuyan 2 linggo nang nagsasanay ang mga kabalyero upang pag-isahin ang kanilang mga kapangyarihan, pero hindi pa lumilitaw ang golem na may 12 mata at dumating si Anima at inanunsyo na magkakaroon sila ng isang buwang kalayaan upang gawin ang nais nila. Subalit sa pagtatapos ng panahong iyon ay magpapakita ang golem at ang martilyo ni Animus upang wasakin ang mundo, kasama ang kanyang sariling sandata at mabilis lumipas ang panahon at dumating ang huling araw at ng gabi. Pumasok si Animus sa mga panaginip ng lahat at nagtakda ng lugar ng pagkikita upang i-teleport sila patungo sa huling larangan ng digmaan. Naghanda ang bawat kabalyero upang tapusin ang kanilang mga hindi pa natatapos na bagay bago muling magtipon at di nagtagal, nasa karaniwang lugar ng pagkikita ang lahat at lumabas bigla si Animus, bahagyang binati sila bago i-teleport ang grupo na iniwan lamang sina Anima at Sam Adair. Dinala niya ang mga kabalyero sa isang malayong lugar kaso napansin niyang may nakalimutan siya roon, kaya't lumayo siya sandali upang bigyan sila ng pagkakataong mapag-isa at nagtanong si Yuyui kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos ng laban. Sagot ni Noy anuman ang maging resulta pagkatapos ng laban ay maghihiwalay na sila ng landas. Sa oras na iyon ay lumitaw mula sa likod ng bundok ang golem ni Sam Adair, napakalaki nito kaya't naging madali itong target. Pinakawalan ng grupo ang pinagsamang teknik na kanilang hinasa ng mahigit 1 buwan, at isang dambuhalang sinag ng liwanag ang nagpabagsak ng isa nitong braso. Habang naghahanda ang lahat para sa isa pang atake ay bumababa mula sa langit si Sam Adair at nagbigay ng isang napakalakas na hampas na agad nagpabuwal sa golem. Humiwalay si Yuyui upang tulungan ito at binibigyan ng sapat na oras ang iba upang muling makapaghanda. Nagsaman siya ng isang golem sa anyo ng Black Cat Knight at sa nakita niyang iyon, napaisip si Yuyui na tunay ngang hinuhubog ng tadhana ang lahat sa pamamagitan ng 2 bata, napagtanto niyang mali ang isipin na tanging matatanda lamang ang dapat lumaban. Pinagsama nila ang kanilang kapangyarihan at pinakawalan ang pangalawang sinag ng liwanag, na nagpapabure sa itaas na kalahati ng golem at isang nayon ang lumitaw sa lugar kung saan ito bumagsak. Kaso ipinaliwanag ni Anima na isa lamang itong nilikha ni Animus. Pagkatapos ay nagpasya si Animus na buhayin ang kanyang martilyo at ipinadala ni Anima si Yuyui sa mismong sandata na lumulutang sa kalawakan. Ipinaliwanag niya na konektado si Yuyui sa kanya at dahil kapwa sila naubos na ang lakas, siya ang kailangang kumokontrol dito. Upang magawa ito ay kinailangan ni Yuyui na pag-isahin ang mga piraso ng kanyang kaluluwa, at nang ilagay niya ang kanyang tiwala sa proseso at bumukas ang mga daan sa kanyang harapan at ang unang piraso ay kumakatawan sa sandaling nawala ang kanyang tiwala sa mga tao, na nagpakita bilang mga tanikalang gumagapos sa kanya. Ang ikalawa sa anyo ng sibat ay nagpapaalala ng sandaling natanggap niya ang kapangyarihan ni Henjutsu, ang ikatlo na isang kapa at ang nagdala sa kanya sa activation switch ng sandata ay inilagay niya ito sa galaw at nagawa niyang hadlangan ang pag-atake. Ngunit nabasag ang kalasag at nasira ang sandata. Sa sandaling iyon ay ginamit ni Sam Adair ang mga pira-piraso ni Anima upang lumikha ng isang golem na kahawig niya. Sinira ng golem ang martilyo at inabsorb ang mga labi nito dahilan upang lalo pa itong lumaki. Nabigla si Animus ngunit nagpumilit pa rin na i-teleport ang kanyang mga kabalyero sa langit. Napalambot nila ang kanilang pagbagsak gamit ang teknik ni Yuyui at tinadyakan ni Mikazuki si Animus sa ulo. At bilang tugon nagsummon si Animus ng mga bola na nakakasira at napansin ni Anima ang harang sa paligid ng isla at hiniling kay Sam Adair na tatapakan ito paminsan-minsan upang manatiling abala ang kalaban. Samantala ay sumugod si Nagumo upang umatake ngunit ipinalit ni Animus si Hanako sa kanyang posisyon, kaya napilitan si Yayoi na hilahin ito palayo upang mailigtas at nag-counterattack ang dalawa kay Animus.
na nagbunyag ng kanyang kakayahang mag-regenerate habang pinoprotektahan naman sila ni Mikazuki. Patuloy na binabasag ni Sam Adair ang harang pati ang pusa ni Ryo ay tumulong, sinubukan ng kontrabida na bawiin ang kapangyarihan ni Taoji pero ginamit niya ang kanyang kahilingan upang pagalingin ang grupo at pigilan ito. Galit na galit si Animus at winasak ang golem ni Ryo dahilan upang maglabas ng madilim at makapangyarihang anyo si Ryo. Sumugod si Sam Adair sa harang at tuluyang nabasag ito at sa huling sagupaan, pinapatigas ni Hanako ang isa nitong braso at habang ipinagtanggol ni Ryo at ng mga bata ang iba pa ay sumakay si Nagumo sa kanyang kabayong si Dark, at magkasama nilang tinamaan si Animus. Hindi niya maunawaan kung paano siya natalo pero napagtanto niyang ang dahilan ay si Sam Adair at bago pa siya makakilos, binutos siya ni Anima gamit ang sandatang karga si Yuyui at sa kanyang huling sandali, inamin ni Animus na isa lamang siyang mortal at hindi Diyos. Ipinaliwanag ni Anima na kung nais pa rin niyang maunawaan ang mas marami pang bagay sa universo, marahil ay maaari siyang muling isilang sa ibang buhay upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap at nang maglaho si Animus, hindi napigilan ni Anima ang kanyang mga luha na labis na nagluksa na hindi niya ito napigilan ng mas maaga. Ipinaliwanag niya na magpapatuloy ang isla dahil pinapanatili niya ito at sa pagkawala ni Animus, lumipat ang labanan tungo sa grupo laban kay Sam Adair at sa sandaling iyon, ibinunyag ni Yuyui ang kanilang orihinal na plano na tuluyang wasakin ang mundo. Habang kinokontrol niya ang kanyang dambuhalang golem, naghanda si Yuyui na harapin ang lahat ng mag-isa at mabilis siyang sumugod at pinabagsak si Nagumo at Yayoi at napigilan pa si Ryo na siyang pinakamapanganib na kalaban sa oras na iyon. Nilinaw ni Yuyui na sino mang nagnanais pigilan si Sam Adair ay kailangang dumaan muna sa kanya. Pinili ni Hanako na umurong upang ayusin ang ibang bagay at samantalang nanatili ang dalawang babae sa tabi ni Mikazuki upang matiyak na kahit sugatan siya, hindi siya makikialam at ngayon tanging dalawang maalamat na Beast Knights na lamang ang nakaharap kay Yuyui. Muling sumugod si Yuyui kay Nagumo at inihagis ito laban kay Yayoi, sa kanya tinuligsa ang mga ito dahil naghanda lamang sila laban sa mga clay golem at hindi laban sa tunay na tao. Subalit idineklara ni Nagumo na haharapin niya si Yuyui gamit ang lahat ng kanyang lakas na kahit pa ang kahulugan nito ay mababalian siya ng buto, dahil tungkulin ng mga nakatatanda na magturo ng aral sa nakababatang henerasyon at nagpasalamat si Yuyui at hiniling na huwag siyang magpigil. Habang kumuha ng tubig si Hanako upang subukang ikulong si Yuyui ay nagawa nitong umiwas, lumikha muli si Yayoi ng mga gapos at nagtagumpay na mababasa siya, ngunit kinukulang ng lakas si Hanako upang mapatigas ang tubig at sinubukan ni Mikazuki na gisingin si Keilo dahil kaya nitong magpagaling. Kaso sa gitna ng kaguluhan ay hindi sinasadyang naiangat ni Yuyui ang palda ni Yayoi, dahilan upang magalit ito at umatake ng buong puwersa at halos hindi siya nakatakas at sa sandaling iyon, sinabi ni Yuyui kay Yayoi na hindi niya matutugunan ang damdamin nito dahil mahal niya si Sam Adair at nais niyang siya lang ang makakapigil dito. Inasahan na ni Sam Adair ang mangyayari at sumali siya sa labanan. Inaalala ang mga espesyal na sandali na pinagsaluhan nila ni Yuyui tulad noong kaarawan niya nang una niyang ikwento ang tungkol sa kanyang karamdaman at kung paano siya mabubuhay nang walang kinabukasan. Napagtanto ni Mikazuki na ibinigay na ni Yuyui ang kapangyarihan ni Henjutsu at naunawaan niyang hindi na maiiwasan ang laban. Napansin din niyang naging mas positibo si Yuyui at tunay na nag-e-enjoy na sa buhay na bagamat masaya siya sa kanyang mga bagong kaibigan. Ninanais niyang tumigil ang oras upang maranasan pa iyon ng mas matagal pero hindi humihinto ang oras. Ibinahagi pa ni Yayoi na minsan ay may nakilala siyang isang tao na labis na nasaktan sa pagkawala ng mahal sa buhay, pero natutunang bumangon at muling nakatagpo ng kaligayahan na patunay na ang mga karapat-dapat maging masaya ay darating din sa puntong iyon. Unti-unti ay napansin ni Sam Adair na si Yuyui ay patuloy na sumusulong kasama ng lahat at habang siya naman ay naiiwan, inisip niyang lahat sila ay makakahanap ng kaligayahan sa isang lugar kung saan wala siya, bigla siyang nagising mula sa pag-aakalang iyon at natuklasang tinamaan niya si Yuyui at naitulak ito ng malayo. Nagawang makuha ni Yuyui ang kanyang sandata at kapa na biglang naglaho at naging isang kapangyarihan na nagpa-evolve kay Noi, naging Naityo si Noi at naniwala si Yuyui na kaya na niyang harapin si Sam Adair bilang kapantay. Sa sandaling iyon ay ibinunyag ang tungkol sa karamdaman ni Sam Adair na isang sakit na walang lunas na nagbigay sa kanya ng buhay na walang plano para sa hinaharap, dahilan upang pahalagahan lamang ang kasalukuyan at noong minsang dinala siya ni Anima sa kalawakan,
nabighani siya sa mundo at inisip na kung sisirain niya ito na magiging kanya lamang ito. Ngunit sa paglipas ng panahon ay natutunan niyang ang mundo rin ang nagturo sa kanya kung paano magmahal at dahil dito ay nagsimulang magbago ang kanyang isipan, napagtanto niyang anuman ang kapalaran ng mundo na hindi na siya maaaring magpatuloy, at iyon ang dahilan kung bakit nais niyang si Yuyui ang tumigil sa kanya. Nais ng mga kabalyero na tulungan siya pero sinabi ni Anima na nakasalalay lamang ito sa kanila, desididong suportahan si Yuyui at nagkaisa ang lahat at umatungal si Sam Adair at umangat sa kalangitan upang wasakin ang mundo, tumalon siya upang abutin siya kaso nabigo. Sa sandaling iyon ay tumulong ang lahat pinasan ang bigat ng laban kasama niya at pagkagising ni Teo. Pinagaling niya si Mikazuki na siyang tumulong kay Yuyui upang maabot si Sam Adair at ipinangako ni Yuyui na kung hihinto ang oras ni Sam Adair, mananatili siya sa tabi nito hanggang sa huli at iiwan din ang mundo kung kinakailangan. Ngunit hindi nais na isakripisyo niya ang sarili dahil mas mahal niya si Yuyui kaysa sa buong mundo. Nagawang ibalik ni Yuyui si Sam Adair at bago pa ito makapagpaumanhin ay sinalubong siya ng grupo at muling tinanggap, naluha siya at nagpasalamat at humingi ng tawad. Pagkatapos ay inilipat sila ni Anima palabas habang gumuho ang isla at naglaho ang mga sandata nito, natapos ang laban at yumukod si Anima na humihingi ng paumanhin sa lahat ng kaguluhan na naidulot at nawala ang mga kapangyarihan niya at naalala nila ang mga kabalyerong pumanaw. Isa-isa silang nagpaalam at nang dumating kina Yuyui at Mikazuki at hiniling nila na gamitin ang kanilang kapangyarihan sa huling pagkakataon para sa isang laban, at pumayag si Anima na nauunawaan ang kanilang kahilingan. Sinabi rin niya na umaasa siyang makakahanap si Sam Adair ng mas mabuting kinabukasan bago siya umalis kasama ang mga Beast Knights para sa siklo ng reinkarnasyon. Samantala ay nakipaglaban ng matindi sina Yuyui at Mikazuki hanggang sa dapit hapon, na kahit ang mga nanunood ay nakatulog na at biglang nagsimula ang pagbagsak ng mga bulalakaw mga piraso ng sandata ni Sam Adair na nahuhulog sa mundo. Matapos ang ilang hampas pa ay naglaho ang kanilang kapangyarihan at naluha si Noi. Pinupuri si Yuyui bilang isang kamanghamanghang mandirigma at sinabing isang karangalan ang lumaban sa kanyang tabi at naantig si Yuyui at nalungkot sa pamamaalam. Nagsalita rin ang uwak ni Mikazuki sa huling pagkakataon, pinuri ang kanyang pagiging walang makasarili at binati siya ng tagumpay at nagpatuloy sila sa laban hanggang maubos ang kanilang lakas at nagtalo pa rin, at sa huli ay napagdesisyonan nilang tapusin ito sa isang huling atake. Ngunit nang daya si Mikazuki at biglang naghatid ng sipa na nagpabagsak kay Yuyui at ipinagdiwang niya ang kanyang panalo, kahit hindi patas at umuwi ang lahat ng mga kabalyero at nagpasya si Sam Adair na ipaglaban ang kanyang karamdaman at mabuhay, nang bumalik si Yuyui sa kanyang silid ay namiss niya si Noi. Pagkalipas ng 10 taon ay ipinatawag si Yuyui ni Anima mula sa nakaraan upang muling gamitin ang kanyang sandata bago ang huling laban. Nais din niyang malaman ang pinagmulan ng 12 maalamat na kabalyero at ipinaliwanag ni Anima na sila ay mga larawan na nakita nila ni Animus sa buwan. Sinabi niyang pareho silang nagmula sa ika-32 siglo at mga inapon ni na Hanjotso at Him at dahil namatay na si Hanjotso, hindi na sila isisilang muli at natuwa si Yuyui sa kaalaman na mayroong hinaharap kung saan naging masaya sina Hanjotso at Hisem. Sa kasalukuyan ay naging tagamasid na lamang si Yuyui at ang kanyang dating katulong na ngayoy kasama na ni Nagumo ay ipinapasa na ang trabaho sa kanya, kinailangan niyang humingi ng tulong kay Nagumo at si Sabaro. Ang katulong ni Nagumo ay kasama ni Mikazuki na patuloy pa ring nagsusuko ng mga kriminal sa pulisya. Parang nagde-date pa nga sila at sina Tao at Hanako ay nagbukas ng isang noodle restaurant. Sina Rayo at Yayoy ay mahigit 1 taon ng kasal at nagtatrabaho si Rayo bilang propesor sa universidad at mentor ni Keilo, habang siya naman ang nag-aasikaso ng bahay at si Yukamashi ay naging guro rin at nakikipagrelasyon kay Teo. Samantala si Sam Adair matapos ang 8 taon ng gamutan ay gumaling na at 12 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng isang operasyon na isinagawa mismo ng kanyang ina. Gumugol siya ng 2 taon sa France at ngayoy bumabalik na at natuwa siyang makita na maayos ang lahat. At tutulong si Sam Adair upang panatilihing matatag ang timeline na ito. Sinundo siya ni Yuyui at ng kanyang kapatid at buong kumpiyansa niyang sinabi na lalahok siya sa Olympics at mananalo ng maraming gintong medalya. Dinala siya ni Yuyui upang makilala ang grupo at si Nagumo ang nagbayad ng salo-salo dahil matagal nang hiling niya na manalo sa loto 10 taon na ang nakalipas. Nagbigay si Sam Adair ng mga figurine ng maalamat na Beast Knights na siya mismo ang gumawa sa paglipas ng mga taon.
kaya't ang laban na tumagal ng 1 taon ay tuluyang nagtapos at ang lahat ay ipinagpatuloy ang kanilang mga buhay.